David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 1531. Ang isang pambihirang tagumpay sa mundo ng martial arts ay mahirap makamit sa isang pangitain ng langit at lupa. Sinasabing sa pamamagitan lamang ng paglusob sa laban ng banal ang tunay na makapasok sa kabilang mundo, at ito ay magdadala ng isang pangitain ng langit at lupa, at ang kapigatian ng kulog ay darating. Ngunit si Long Xiao ay nakalusot lamang sa marki ng mahusay na martial arts, at talagang naakit niya ang kulog sa pagsubok. Alam ni Long Xiao na lahat ito ay dahil sa kaluluwa sa kanyang katawan. Ang sakuna ng kulog na ito ay nangangailangan na ikaw mismo ang lumaban dito. Nang matapos magsalita ang matandang boses, isang itim na anino ang sumilay mula sa katawan ni Long Xiao at pagkatapos ay lumutang sa malayo. Tumingin si Long Xiao kay Lei Jie sa ere, hindi lang siya nasasabik, medyo kinakabahan din siya. Siya na hindi pa nakaranas ng bagyo ay hindi alam kung ang kanyang katawan ay makatiis sa bagyong ito. Ngunit upang maabot ang tuktok ng mundo ng martial arts, si Long Xiao ay makakapagnalit lamang ng kanyang mga ngipin at makalaban. Dumadagindong. Sinamantala ni Lei Jie ang sitwasyon at sinuntok ng malakas si Long Xiao. Naramdaman na lang ni Long Xiao na tinusok ni Wan Jian ang kanyang puso, na para bang ang kanyang katawan ay mapupunit. Hindi ko alam kung gaano katagal, nawala ang mga itim na ulap sa kalangitan, at ang mga pagsabog ng liwanag ay nananatili sa katawan ni Long Xiao. Hahaha, ginawa ko. Tiningnan ni Long Xiao ang kanyang katawan at tumawa ng baliw, ngayong nakapasok na ako sa dakilang marki ng martial arts, sa buong mundo ng martial arts, nakikita ko kung sino ang nangahas na maging kaaway ko. Nakita ko na isang madilim na anino sa hindi kalayuan ay nawala sa isang iglap, at pagkatapos ay dumating sa katawan ni Long Xiao. Ang iyong katawan ay pinainit din sa ilalim ng kapigatian ng kulog. Kahit na makatagpo ka ngayon ng isang ikatlong ranggo na dakilang marki, maaari mo pa ring labanan siya. Isang matandang boses ang tumunog sa kanyang isipan. Habang nabubuhay si David, dudurugin ko ang kanyang katawan sa 10,000 piraso. Sa buong mundo ng martial arts, nakikita ko kung sino ang nangahas na pigilan ako. Sa sandaling ito, ang puso ni Long Xiao ay labis na namamaga, at bigla siyang sumuntok. Isang nakakatakot na pagsabog ang sumabog sa malapit, at yumanig ang lupa. Ito ang kapangyarihan ng Great Martial Marquee, ito ang kapangyarihan ng Great Martial Marquee. Hahaha. Tumawa si Long Xiao, at pagkatapos ng ilang pagtalon, naisip niyang malayo ang pupuntahan niya. Kyoto ang direksyon na pinuntahan niya. Gusto niyang sabihin kay Long Jingguo ang magandang balitang ito. Magiging maluwalhati muli ang Long family sa hinaharap, at ang kaayusan ng Kyoto Martial Arts World ay mababago. Sa sandaling ito, hindi alam ni Long Jingguo ang balita ng tagumpay ni Long Xiao at bahagyang nag-aalala tungkol kay Long Xiao. Pinuntahan ni Long Xiao si David, kung may ma-accident, maasahan ang kanilang Long family mula ngayon. Pagkatapos ng lahat, ang pinakamakapangyarihang miyembro ng pamilyang Long ay si Long Xiao, at si Long Jingguo, isang veteranong martial artist, ay hindi na kayang suportahan ang pamilyang Long. Sa pagdami ng mga taong nakasuot ng itim, maraming mga aristokratikong sekta ang nagsimulang magmukhang mga taong may mga kaluluwang nababagabag. Ang lakas ng mga taong ito ay lumalaki ng napakabilis, at ang mga veteranong marquis na ito ay matagal nang naiwan. Hindi nagtagal, nakaramdam si Long Jingguo ng hindi pa nagagawang hininga, at ang hiningang ito ay nagpabagabag kay Long Jingguo. Dahan-dahan, lumitaw ang isang figure sa harap ni Long Jingguo. Nang makita ni Long Jingguo kung sino ang paparating, agad siyang natigilan. Xiaoyer, ikaw? Nakalusot ka ba? Ang mga mata ni Long Jingguo ay dilat, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi paniniwala. Oo, nakapasok ako. Hindi lang ako nakapasok sa dakilang marki, ngunit naranasan ko rin ang isang aksidente sa pagkulog. Ngayon ako ay walang katulad. Ang mga mata ni Long Xiao ay nagliwanag, at ang mayabang na aura mula sa kanyang katawan ay agad na sumabog. Kulog. Kulog pagkabalisa. Nagulat muli si Long Jingguo at naging walang katapusang sorpresa. Hahaha, mahusay, sa pagkakataong ito ang aming Long pamilya ay maaaring muling likhain ang kaluwalhatian, at hindi na kailangan ng proteksyon ng Martial Arts Association. Tumawa si Long Jingguo, at may mga luha sa kanyang mga mata. Tay, ano pong nangyayari sa inyo? Naguguluhang tanong ni Long Xiao. Napabuntong hininga si Long Jingguo, higit ka pa dyan. Ang mundo ng martial arts sa Kyoto ay nakaranas din ng mga pagbabago sa lupa nitong mga nakaraang buwan.
Sinabi ni Long Jingguo ang kwento ng mundo ng martial arts sa Kyoto. Habang lumalaki ang lakas ng ibang sekta na pamilya, ang boses at katayuan ng Long family sa martial arts world ay bumababa at bumababa. Kahit nasa posisyon ng iba na minamaliit siya, si Long Jingguo ay wala ng pagkakataon sa pagpupulong ng Martial Dao Alliance. Sa tahasan, ang pamilyang Long ay kabilang sa Martial Arts Alliance, at umabot na ito sa punto kung saan ito ay kalabisan. Damn! Kinagat ni Long Xiao ang kanyang mga ngipin, gusto kong ipakita sa mga taong minamaliit ang pamilya Long, ako, si Long Xiao, ang numero 1 sa mundo ng martial arts, at gusto kong lumuhad sila at sumuko. Anong kahulugan mayroon ang Martial Dao Alliance, kung gayon anong kwalifikasyon mayroon si Zhu Jishan para hamakin ang Long family? Galit na sumigaw si Long Xiao, at ang kanyang nakakatakot na enerhiya ay agad na sumabog. Sa sandaling ito, pumasok si Long Xingshu. Matapos makita si Long Xiao, ibinaba ni Long Xingshu ang kanyang ulo at nagpakita ng matinding takot. Xingshu, anong problema? Tanong ni Long Jingguo. Master, bukas ay magsasagawa muli ng pagpupulong ang Martial Arts Alliance. Sabi ni Long Xingshu. Wala pa bang Dragon Family? Sumimangot si Long Jingguo at nagtanong. Hindi. Tumango si Long Xingshu. Alam ko, bababa ka. Ikinaway ni Long Jingguo ang kanyang kamay. Sa panahong ito, ipinadala niya si Long Xingshu upang magtanong tungkol sa balita ng Martial Arts Alliance. Kamakailan, ang Martial Arts Alliance ay madalas na nagpupulong, at hindi ko alam kung may nangyari, ngunit sa bawat pagpupulong, ang kanilang pamilya ng dragon ay wala na. Umatras si Long Xingshu, at nang umatras siya sa pinto, hindi niya maiwasang mapatingin kay Long Xiao. Wala ring pakialam si Long Xiao, ang lakas ng Long Xingshu na ito ay masyadong mababa, napakababa kaya walang nakapansin sa kanya. Napakapangit ng mukha ni Long Jingguo. Matapos mapasa kanya ang pamilyang Long, nagsimula itong humina ng kaunti, at ngayon ay naging isang pamilya na ito na walang minamaliit. Itong bundok ng hiling, impyerno lang. Isang malamig na liwanag ang lumitaw sa mga mata ni Long Xiao, hahanapin ko siya. Xiaoir, huwag kang pabigla-bigla. Hinikayat ni Long Jingguo si Long Xiao. Dad, don't worry, nasukat na ako. Pagkatapos magsalita ni Long Xiao, lumabas siya sa pamilya Long. Sa sandaling ito, si Zhu Jishan ay umiinom sa pub. Huwag tingnan si Zhu Jishan bilang pinuno ng Martial Arts Alliance, na may mataas na posisyon, dapat itong maging parehong katanyagan at kayamanan. Pero siya lang ang nakakaalam na walang sino man sa Martial Arts Alliance ang minamaliit siya. Sa makatuwid, madalas na nagdaraos ng mga pagpupulong si Zhu Jishan sa panahong ito upang makahanap ng isang pakiramdam ng pagkakaroon. Nagpatay pa siya ng manok para balon ang mga unggoy at hindi kasama si Long Jingguo, na walang galang sa kanya, at hindi niya inanyayahan si Long Jingguo o ang pamilya ni Long na dumalo sa bawat pagpupulong. Kabanata 1532. Nais ni Zhu Jishan na ipaunawa sa lahat ng aristokratikong sekta na bagaman hindi mataas ang kanyang kapangyarihan, siya pa rin ang pinuno ng Martial Arts Association at may pinakamataas na karapatan. Waiter, mag-serve ka ng wine. Medyo nahihilo si Zhu Jishan pagkatapos uminom, pero pinilit pa rin niya ang alak. Sa panahong ito, nang walang problema ni David, ang buong mundo ng martial arts sa Kyoto ay tumahimik ng husto, at si Zhu Jishan ay nakarelax din, kaya hindi na kailangang mag-alala kung kailan papatayin ni David ang kanyang sarili. Sana sa Panginoon na nainom ka na ng sobra, huwag ka nang uminom. Sa puntong ito, lumapit ang manager at sinabi. Halos araw-araw ay umiinom si Zhu Jishan dito, ngunit sa tuwing hindi sila nagbibigay ng pera, hindi sila nangangahas na magsabi ng anuman. Sa pagkakataong ito, nakita ng manager na lasing na si Zhu Jishan, naglakas loob siyang lumapit sa kanya para hikayatin siya. Anong ibig mong sabihin? Natatakot ka bang hindi kita bigyan ng pera? Pinaikit ni Zhu Jishan ang kanyang mga mata, tinapik ang balikat ng manager, at sinabing. Sana sa pinuno, hindi ko sinasadya, nakita ko lang na uminom ka ng sobra, natakot ako na baka malagay ka sa panganib kapag bumalik ka. Nagmamadaling paliwanag ng manager. May panganib na umutot, ako ang pinuno ng alyansa ng martial arts, na naglakas loob na hindi ako igalang. Mababa rin ba ang tingin mo sa akin, ang pinuno, at sa tingin mo ay wala akong tunay na kapangyarihan? Hinawakan ni Zhu Jishan ang kwelyo ng pinuno at galit na nagtanong. Sa sobrang takot ng pinuno ay pinagpawisan siya, at mabilis niyang iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, no, sana magkamali ang leader, how dare I look down on you.
Waiter, magdala ka agad ng isang bote ng masarap na alak para sa pinuno ng unyon. Hindi nagtagal, nagdala ang waiter ng isang bote ng masarap na alak, at sumuko na lang si Zhu Jishan. Pagkatapos ay kinuha niya ang alak, lumabas ng pub, umindayog at umiinom habang naglalakad, naghuham ng kanta. Napakagandang buhay noon. Pero pagpasok niya sa eskinita, dir-diretso siyang nakabunggo ng tao. Sino ba ang walang mahabang mata na nakaharang sa daan dito? Pinaikit ni Zhu Jishan ang kanyang mga mata at nagmura ng malakas. Nang tingnan niyang mabuti, napansin niyang nakasuot na naman ng itim na roba ang nasa harapan niya, na ikinasindak ni Zhu Jishan. Gayunpaman, nang makita niyang ang itim na roba ay walang logo ng Martial Arts Alliance, nakahinga siya ng maluwag. Kung ang lalaking nakaitim na balabal ay isang itim na balabal na tanso o isang itim na balabal na pilak sa Martial Arts Association, hindi niya ito makakain at umalis. Sana ang pinuno na umiinom ng kaunting alak araw-araw, ang buhay ay hindi komportable. Isang madilim na boses ang dumating. Saglit na nagulat si Zhu Jishan at naramdaman niyang napakapamilyar ng boses. Sino ka? Alam mo na ako ang pinuno ng Martial Arts Alliance, nang ahas kang hamarang sa daraanan ko, papatayin kita ngayon. Angal ni Zhu Jishan sa lalaking nakaitim na roba. Patayin mo ako. Malamig na sumangot ang lalaking nakaitim, dahil gusto mo lang akong patayin, karapat-dapat ka rin. Ang lalaking nakaitim na roba ay tumalikod kay Zhu Jishan, at ang kanyang tinig ay puno ng pang-aalipusta at paghihimok. Sentensya ng kamatayan. Inihagis ni Zhu Jishan ang bote ng alak sa kanyang kamay at pagkatapos ay hinampas ito ng kanyang palad. Isang malakas na hangin ang umuungal at agad na tumama sa likod ng lalaking nakasuot ng itim na kaharap. Ngunit ang palad na ito ay tumama sa lalaking nakaitim, ngunit ang lalaking nakaitim ay hindi man lang gumalaw. Agad na natigilan ang mukha ni Zhu Jishan, at medyo nagising pa siya sa alak. Ikaw, sino ka? Nagtatakang tanong ni Zhu Jishan. Sana talagang makakalimutin ang pinuno, hindi mo man lang ba naririnig ang boses ko? Dahan daw ang lumingon si Long Xiao at tinanong si Zhu Jishan. Long Xiao. Matapos makita ni Zhu Jishan si Long Xiao, kumunat ng mahigpit ang kanyang mga kilay. How could it be you? Bakit ka humaharang sa daraanan ko? Tinitigan ni Zhu Jishan si Long Xiao at nagtanong. Gusto kong itanong, bakit pinupuntirya ng pinuno ng alyansa ang aking Long family? Hindi ba ang lakas ng aking pamilya ng dragon ay karapat-dapat na lumahok sa isang maliit na pulong ng alyansa? Walang hiyang tanong ni Long Xiao. Ako ang pinuno ng alyansa. Ako ang may huling say sa pulong ng alyansa. Saan mo naman ako tatanungin? Ang iyong Long family ay isang miyembro lamang ng Martial Arts Alliance. Posible bang ang bawat pagpupulong ay may pahintulot ng iyong Long family? Nang marinig na talagang dumating si Long Xiao upang ipaglaban si Long Jingguo, malamig na bumantong hininga si Zhu Jishan. Sa hinaharap, ang pagpupulong ng Martial Arts Alliance ay dapat dumaan sa aming mahabang pagtango ng pamilya. Sabi ni Long Xiao na may malamig na mukha. Bakit? Tanong ni Zhu Jishan. Sa pamamagitan lamang ng kapangyarihan ng aking dakilang marquis. Pagkatapos magsalita ni Long Xiao, isang nakakatakot na aura ang agad na lumabas sa kanyang katawan, naramdaman ni Zhu Jishan ang pagpisil sa kanyang dibdib, at pagkatapos ay iniluwa ang isang subo ng dugo. Great! The Great Marquis! Nakapasok ka talaga sa bahay ng Great Marquis. Napabuntong hininga si Zhu Jishan, puno ng pagkabigla ang kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na papasok si Long Xiao sa kaharian ng Marquis of Great Wu sa napakaikling panahon. Gayunpaman, sa harap ni Marquis Duo, hindi man lang lumaban si Zhu Jishan. Sabihin mo sa akin, ano ang gusto mo? Maingat na tanong ni Zhu Jishan. Ayokong gumawa ng anuman, gusto ko lang na makilahok ang ating Long family sa Alliance meeting bukas. Malamig na ngumiti si Long Xiao. Imposible. Agad na tumanggi si Zhu Jishan. Long Xiao, sa tingin mo ba ay hindi ka matatalo kapag naging martial arts marquis ka? Ang lakas ng Martial Arts Alliance ay hindi ang nakikita mo sa iyong mga mata. Gusto mo pang kontrolin ang buong Martial Arts Association? Wishful thinking lang yan. Talaga? Wishful thinking ba yan? Malalaman mo sa pagsubok. Tulad ng sinabi niya, biglang bumaril si Long Xiao at direktang hinawakan ang leeg ni Zhu Jishan. Wala kang pagpipilian ngayon. Sa pamamagitan lamang ng masunurin na pakikinig may iligtas mo ang iyong buhay. Napahawak si Zhu Jishan sa leeg kaya nahihirapang huminga. Long Xiao? Ikaw. Gusto mo bang magrebelde? Ako ang pinuno ng Martial Arts Alliance.
Kung papatayin mo ako, hindi ka pababayaan ng Martial Arts Alliance, at hinding-hindi gugustuhin ng iyong pamilya na manatili sa Kyoto. Nagbanta si Zhu Jishan kay Long Xiao. Naglakas loob ka pa bang takutin ako? Nanliit ang mga mata ni Long Xiao, at isang nakagigimbal na layunin ng pagpatay ang lumabas mula sa kanyang katawan, na naging dahilan ng patuloy na panginginig ni Zhu Jishan. Ikaw. Ang lakas ng loob mo talagang patayin ako. Ang mga mata ni Zhu Jishan ay dilat, at ang pakiramdam ng inis ay patuloy na kumalat sa buong katawan niya. Anong sinasabi mo? Ang kapangyarihan sa mga kamay ni Long Xiao ay nagsimulang lumaki. Nakarinig si Zhu Jishan ng tunog sa kanyang lalamunan na pumutok. Tumigil ka. Tumigil ka, nakikinig ako sayo. Natakot si Zhu Jishan, kaya nakipagkompromiso na lang siya. Nang makita ito, binitawan ni Long Xiao ang kanyang kamay, at si Zhu Jishan ay nagpakawala ng desperadong buntong hininga. Tandaan mo ang ipinangako mo sa akin ngayon, kung maglakas loob kang maglaro bukas, papatayin kita. Pagkatapos magsalita ni Long Xiao, tumalikod siya at umalis, at agad na nawala ang kanyang anyo sa kadiliman. Tumingin si Zhu Jishan sa likod ni Long Xiao, ang kanyang mukha ay sobrang pangit. Noong panahong iyon, naglalakbay pa rin si David sa isla ng Ponglei at kumakain ng beast pill ni Hulidax iyan, na naging dahilan upang ang lakas ni David ay direktang umabot sa rurok ng Wao. Gayunpaman, nang salakayin niya si Marky Wu, paulit-ulit siyang nabigo. Mukhang para talunin ang napakagandang imperyo, kailangan natin ng pagkakataon. Walang magawa si David. Nang hindi makalusot, nagpasya si David na umalis sa Ponglei Island upang humanap ng sarili niyang pagkakataon. Kuya Chen, hindi mo ba nasira ang malaking Marky? Nagtatakang tanong ni Zhao Chuang. Dapat mong malaman na ang Tiger Strength Great Immortal Beast Pill na nilulo ni David, ngunit ang tunay na Great Marky Strength Beast Pill ay hindi nakalusot. Sa pagkakataong ito, natuklasan din ni Zhao Chuang na ang paglilinang ni David ay nangangailangan ng mga mapagkukunan at antas ng kahirapan na ilang beses na mas mataas kaysa sa iba. Mukhang para masira ang Great Marky, kailangan ko pa ng pagkakataon na nagpasya akong umalis dito, baka magkaroon ako ng pagkakataon na gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Mahinang sabi ni David. Alam ni David na ang bawat tagumpay sa kanyang kaharian ay may kasamang pagsubok sa buhay at kamatayan. Sa pagkakataong ito ay maaaring hindi ito exception. Sige, iimpake ko agad. Matagal nang iniisip ni Zhao Chuang ang tungkol kay Xiaoro, at hindi makapaghintay na lumipad pabalik upang makita kaagad si Xiaoro. Pagkatapos ng ilang buwang paglalakad, hindi alam ni Zhao Chuang kung ano ang nangyari kay Xiaoro. Nagpunta si Zhao Chuang upang mag-impake, at natagpuan ni David si Hu Meizen. Kabanata 1533. Gusto kong tanungin si Hu Maz kung gusto niyang sumama sa kanya. Sa katunayan, sa lakas ni Hu Meizen, kung susundin niya si David ay magkakaroon ng napakalakas na katulong. Si Hu Mazi ang nakita ni David, ang pinakamakapangyarihang tao sa Mahika, walang sino man. Nang makita ni David si Hu Maz, nakita lang niya si Hu Maz na nakasuot ng tiger skin jacket, may hawak na latigo na gawa sa tigre tendons, at patuloy na winuwagayway ito. Nagkaroon ng patuloy na popping sound sa hangin, at ang mga kalapit na malalaking bato ay talagang sumasabog. Hindi napigilan ni David na matawa nang makita ang hitsura ni Hu Maz. Hindi niya inaasahan na gagamit si Hu Mazi ng balat ng tigre at litid ng tigre. Master Hu, aalis na ako sa Ponglei Island, gusto mo bang sumama sa amin? Tanong ni David kay Hu Maz. Saan ka pupunta? Babalik ka sa Kyoto. Sabi ni Hu Mazi. Tumango si David, syempre babalik na siya sa Kapitolyo, halos lahat ng kamag-anak niya ay nasa kabisera, paano niya iiwan? Hindi ako pupunta, ayoko nang bumalik sa Kyoto sa buhay ko. Hinahanap ko pa rin ang sinaunang pagkasira, kumuha ng mas maraming kayamanan. Pagkatapos ng mahabang panahon dito, wala akong nakuhang maganda. Walang magawang sabi ni Hu Mazi. Bahagyang ngumiti si David, hintayin ang susunod na kooperasyon, kung may maganda, kunin mo muna. Yan ang sabi mo, hintayin mo lang tawag ko. Alam ni Hu Mazi na kahit na natagpuan niya ang mga sinaunang guho, magiging mahirap para sa kanya na galugarin ang mga ito ng mag-isa, at kailangan niyang hanapin si David. Sige, makipag-ugnayan ka. Tumango si David, pagkatapos ay tumingin sa ipinagbabawal na lugar ng palasyo. Pinag-isipan ni David ang malaking halaga ng espiritual na kapangyarihan na nakaimbak sa rebulto. Ngayon siya ay hindi sapat na malakas. Kapag malakas na siya, babalik siya.
Pagkaalis sa isla ng Panglay, sinundan ni David si Zhao Chuang sa Yaoshan Valley. Sa nakalipas na mga buwan, mula nang biglang nawala si David, ang buong mundo ng martial arts ay tahimik na nagbabago, at ang pattern ay nagbabago rin, ngunit walang gumawa ng aksyon laban kay Yao Shenggo. Pagkatapos ng lahat, pagdating sa medikal na pagpipino, walang pamilya ang maihahambing sa God of Medicine Valley. Maraming mga aristokratikong sekta ang kailangang humingi ng mga medicinal pills mula sa Medicine God Valley, at kung sila ay nasugatan, kailangan din nilang bumaling sa Medicine God Valley. Kaya naman sa panahong ito, walang sinuman sa Yaoshenggo ang dumating para mang-istorbo. Nang ibalik ni David si Zhao Chuang sa Yaoshan Valley, ang Yaoshan Valley ay napakasigla tulad ng Chinese New Year. Agad na natagpuan ni Zhao Chuang si Xiaoro, at hindi alam ng mga kabataan kung saan pupunta. Hindi malaki si Ding, ano ang gagawin ng Kyoto Martial Arts Alliance habang wala ako? Tanong ni David kay Ding Dao Dao. Mr. Chen? Sa oras na umalis ka, ang Kyoto Martial Arts Alliance ay dumanas din ng maraming pagbabago, na dating makapangyarihan, ngayon ay naging isang humihinang pamilya ng The Martial Arts Alliance na hindi na nag-imbite kay Long Jingguo na lumahok. Mayroon ding ilang pamilya na tumaas, ngunit ang kabuuan ay nasa ilalim pa rin ng kontrol ng Martial Arts Alliance, at walang espesyal na pagbabago. Sinundan ni Ding Dao si David at sinabing, ang mahabang pamilya ay bumagsak sa ngayon. Bahagyang kumunot ang noo ni David, na parang may iniisip, at pagkatapos ay dahan-daang sinabi, dahil bumagsak ang pamilyang Long, magsimula muna tayo sa pamilyang Long. Ang kasalukuyang lakas ni David sa tuktok ng Wao ay sapat na upang makayanan ang pamilyang Long at mailigtas ang kanyang ina. Gayunpaman, hindi pumunta si David sa Long family sa unang pagkakataon, ngunit nanatili sa Yaoshan Valley nang may kapayapaan ng isip. Pagkatapos ay inimbitahan ni David si Xu Changsheng at ang iba pa na maghanda kasama si Shen Nongding. Ngayong naabot na ni David ang bottleneck period, ang Great Wao Empire ay hindi kailanman nakalusot. Susubukan ito ni David kay Shen Nongding, baka makalusot ang katawan niya sa tempering. Hanggat nalalampasan niya ang Great Wazong, naglakas loob si David na maglakad ng patagilid sa mundo ng martial arts ng Kyoto. Martial Arts Alliance Hall. Maraming mga tao mula sa mga sekta at mga aristokratikong pamilya ang dumating na, at pagkatapos ay nag-uusap sila sa isa't isa, at ang ilang mga tao ay umiinom ng tsaa na walang ekspresyon ang mga mukha. Mukhang hindi lahat ay may mataas na inaasahan para sa pulong ng unyon na ito, at medyo naiinip pa sila. Sa panahong ito, ang mga pagpupulong ng liga ay ginaganap ng napakadalas, at sa bawat oras na may sinasabi silang hindi nakapipinsala. Ang mga taong ito ay naiinip. Sana may kakampi ako. Sa isang malakas na sigaw, dahan-daang pumasok si Zhu Jishan sa bulwagan. At tumikim ang lahat at umupo sa kani-kanilang pwesto. Umupo si Zhu Jishan sa pangunahing upuan at pagkatapos ay tumingin sa magkabilang gilid, ngunit wala siyang makitang sinuman mula sa pamilyang Long, na ikinagulat ni Zhu Jishan. Dahil hindi dumating si Long Xiao, hindi nang ahas si Zhu Jishan na direktang ipahayag ang pagsisimula ng pulong. Kaya't ang lahat ay nakaupo lamang doon at naghintay ng tahimik. Mabilis na lumipas ang kalahating oras, at wala pa ring palatandaan ng pamilya Long. Maraming tao ang naging naiinip. Sana sir, ano pa ang hinihintay natin? Nakita ko naman na dumating na lahat. Kung meron man, pakisabi agad. May nagsabi kay Zhu Jishan na hindi nasisiyahan. Patriarch Liu, maghintay tayo, maghintay tayo. Sabi ni Zhu Jishan sa hindi nasisiyahang tumayo. Malamig na bamantong hininga ang pinuno ng pamilya Liu at napaupo na lamang. Ang malupit na aura ng Panginoon ng pamilyang Liu na ito ay malinaw na umabot sa yumaong kaharian ng Wao, kung hindi siya maglalakas loob na magsalita kay Zhu Jishan ng ganito. Lumipas ang isa pang 10 minuto, at hindi pa rin nagpapakita si Long Xiao. Sana sa pinuno ng alyansa, ano pa ang hinihintay natin? Kung maghihintay tayo ng ganito, ako, Liu, wala akong panahon para sundan ka. Medyo nagalit si Patriarch Liu. Oo, wala akong oras magsayang dito. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na dali, anong laking tao, sobrang tagal. Nagsimulang hindi nasisiyahan ang lahat. Napakunot ng noo si Zhu Jishan, at bumuhos ang malamig na pawis sa kanyang noo. Patriarch Liu, hinihintay kong dumating ang pamilyang Long, ngunit huli na ang pamilyang Long. Sinabi ni Zhu Jishan kay Liu Patriarch. Mga taong mula sa pamilyang Long.
Ang ulo ng pamilyang Liu ay namangha, wala akong naimbitahang sinuman mula sa pamilyang Long sa mga pulong na ito. At saka, si Long Jingguo ba ay karapat-dapat na dumalo sa pulong ngayon? Si Patriarch Liu ay labis na hindi nasisiyahan at sumigaw ng malakas. I don't deserve it, ikaw ba? Sa sandaling ito, dahan-daang pumasok si Long Jingguo at sa likod ni Long Jingguo, na sinundan ni Long Xiao na nakaitim na balabal. Nang makita si Long Xiao na paparating, nakahinga ng maluwag si Zhu Jishan. Nakita ng ulo ng pamilyang Liu na si Long Jingguo na papasok at puno ng galit, at biglang tumawa. Long Jingguo, hindi ko inaasahan na ganoon ka pala kangas ngayon. Wala na kayong karapatang magsalita dito, mga matinong tao, lumabas kayo dali. Namula ang mukha ni Long Jing sa pagmamataas, at tinitigan niya ang patriarch ng pamilyang Liu. Say your words again. Sa sandaling ito, dahan-daang humakbang pasulong si Long Xiao na may layuning pumatay, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng malamig na liwanag. Long Xiao? Kapag ang mga matatanda ay nag-uusap, paano makagambala ang iyong junior, isang bagay na hindi pinag-aralan. Galit na pinagalitan ni Patriarch Liu si Long Xiao. Hindi ko alam kung mabubuhay ako o mamamatay. Nanlamig ang mukha ni Long Xiao, at pagkatapos ay tahimik siyang umungol. Pagkatapos nito, agad na nawala ang anyo ni Long Xiao, at pagkatapos ay nakarinig siya ng matalim na tunog. Nakita ko ang figure ni Patriarch Liu na bumangon sa hangin na may malalim na 5 fingerprint sa kanyang mukha. Tinapin ni Patriarch Liu ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi kapanipaniwala. Good boy, ang lakas ng loob mong salakayin ako. Galit na galit si Patriarch Liu, at isang malalim na buntong hininga ang agad na bumuga. Tumalo ng pinuno ng pamilya Liu at dumiretso kay Long Xiao. Sa harap ng maraming tao, na sinampal ng nakababatang henerasyon ni Long Xiao, hindi ibibigay ng Panginoon ng pamilyang Liu na ito ang kanyang mukha. Mga langgam. Sa pagharap kay Patriarch Liu, nagpakawala si Long Xiao ng malamig na pagsabog, na sinundan ng bahagyang pagwagayway ng kanyang palad, at ang figure ni Patriarch Liu ay nanlamig, at pagkatapos ay bumagsak siya ng husto sa lupa na para bang nakatanggap siya ng isang malakas na suntok. Kabanata 1534. Ang mga mata ni Patriarch Liu ay napuno ng takot, at tumingin siya kay Long Xiao na may gulat na ekspresyon. At dahan-daang humakbang si Long Xiao, isang paa ang nasa ibabaw ng katawan ni Liu Patriarch, at pagkatapos ay bumungad sa kanyang palad ang mga pagsabog ng itim na ambon, na bumabalot kay Liu Patriarch. Hindi nagtagal, personal na nilamon ni Long Xiao ang kapangyarihan ng pamilya Liu. Kaagad pagkatapos ng kapangyarihan ng mga binti, ang katawan ng pamilya Liu ay biglang sumabog at namatay. Long Xiao? Huwag. Nang makita ito, gusto ni Zhu Jishan na pigilan ito, ngunit huli na ang lahat. Napatingin ang iba sa eksenang nasa harapan nila at namangha. Ang Panginoon ng pamilyang Liu na ito ay nasa kaharian ng yumaong marquis, ngunit napakadali niyang pinatay ni Long Xiao. May iba pa bang nag-iisip na ang aking Long family ay hindi kwalipikadong sumali sa alliance meeting na ito? Sinulyapan ni Long Xiao ang lahat ng naruroon at sinabi. Sa pagkakataong ito ay natahimik ang lahat ay yumuko, hindi nangangahas na magsalita. Ang kapangyarihang ipinakita ni Long Xiao ay nagpang-inag sa kanila sa takot. Nang makitang walang nagsasalita, nagpakita si Long Xiao ng mapagmataas na ngiti sa kanyang mukha. Ang pakiramdam ng nakatayo sa tuktok ng kapangyarihan ay nagpapasaya sa kanya. Gusto ko ng kakampi. Tumingin si Long Xiao kay Zhu Jishan at sumigaw. Master Long, ano ang problema? Matapos makita ni Zhu Jishan ang malupit na pamamaraan ni Long Xiao, ang kanyang puso ay napuno ng takot. Kahit na ang kapangyarihan ng Martial Arts Alliance ay hindi maihahambing sa kapangyarihan ni Long Xiao, ang Great Marquis. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, kung si Zhu Jishan ay hindi magpapakita ng anumang kompromiso, natatakot siya na siya ay susunod na mamatay. Matagal ko nang pinagmamasdan ang iyong posisyon, at oras na para sa pagbabago. Sa tingin ko ang aking ama ay lubos na angkop. Sabi ni Long Xiao kay Zhu Jishan. Young Master Long, kahit ako ang pinuno ng alyansa, kung gusto kong isuko ang aking posisyon, kailangan kong makuha ang pag-aproba ng top management. Alam mo ito. Mukhang nag-aalala si Zhu Jishan. Hindi siya maaaring maging pinuno ng alyansang ito, ngunit hindi ito ang kanyang huling salita. Mas may kapangyarihan ang Deputy Director ni Ningji kaysa sa kanya. Bilang karagdagan, may mga mataas na antas sa likod, at may napakalaking kapangyarihan sa tuktok.
Walang nagsalita, paanong si Zhu Jishan ay maglalakas loob na sumang-ayon, ngayong malapit nang umatras si Ningji, si Zhu Jishan ay walang mahanap na makakaharap kay Long Xiao. Hindi mo ba pinag-uusapan iyong mga itim na tansong damit? Kung may hindi sumasang-ayon, dumiretso ka sa akin. Habang nagsasalita si Long Xiao, ang aura ng dakilang marquis ay nagsimulang tumago sa kanyang katawan. Sa ilalim ng panggigipit na ito, naramdaman ng lahat na nanginginig ang kanilang mga puso. Marquis Duo, itong Long Xiao ay talagang na-promote bilang Marquis Duo. Hindi nakakagulat na pinatay niya ang Panginoon ng pamilya Liu, katumbas ng kaharian ng dakilang marquis, gamit ang isang palad. Nanginig ang lahat at hindi makapaniwalang tumingin kay Long Xiao. Sana sir hindi ka pa rin bumaba. Malamig na tanong ni Long Xiao. Ang mukha ni Zhu Jishan ay sobrang pangit, at sa wakas ay wala siyang pagpipilian kundi ang dahan-daang umatras mula sa upuan ng master. Dad, pwede na po kayong maupo. Sabi ni Long Xiao kay Long Jingguo. Tumingin si Long Jingguo sa posisyon ng pinuno ng alyansa sa kanyang harapan, puno ng pananabik ang kanyang mukha. Hakbang-hakbang, umupo ng tuwid si Long Jingguo. Hahaha, simula ngayon, pararangalan na talaga ang Long family ko. Tinapik ni Long Jingguo ang upuan ng pinuno ng alyansa at tumawa ng malakas. Mula sa araw na ito, susuko ka na sa mahabang pamilya natin. Kung maglalakas loob kang maging dalawang puso, malalaman mo mamaya. Sabi ni Long Xiao na may malungkot na ekspresyon. Iniyuko ng mga taong ito ang kanilang mga ulo, at walang nagsalita. Nang makita ito, nanlamig si Long Xiao, bingi ba kayong lahat? Agad na lumakas ang hininga sa katawan, at naramdaman ng lahat na huminto ang kanilang paghinga. Naiintindihan. Ang ilang mga tao ay hindi makayanan at nagsimulang sumuko. Pagkatapos noon, parami ng parami ang nagsimulang sumuko sa masamang kapangyarihan ni Long Xiao. Nang makita ang reaksyon ng lahat, tumango si Long Xiao bilang kasiyahan, pagkatapos ay tumingin kay Zhu Jishan. Zhu Jishan, narinig ko na maraming matataas na tao sa piitan ng alyansa, gusto kong pumunta at tingnan, lalo na ang kasintahan ni David, gusto kong gamitin siya para pangunahan si David palabas at patayin siya. Hindi. Walang pwedeng pumasok sa kulungan ng alliance ng random, lalo na't si Sonya, may utos mula sa itaas, walang pwedeng gumalaw. Tumanggi si Zhu Jishan sa isang kagat. Si Sonya ang kayamanan ng Martial Arts Alliance, at personal na nagsalita si Daneng, na nagbigay kay Zhu Jishan ng 10,000 tapang, at hindi siya nang ahas na labanan ang mga salita ni Daneng. Anong sabi mo? Nanlamig ang mukha ni Long Xiao, at ang presyon sa kanyang katawan ay ganap na nahayag. Nakaramdam si Zhu Jishan ng paninikip sa kanyang dibdib, ngunit hindi pa rin siya nang ahas na sumang-ayon sa kahilingan ni Long Xiao. Ngayon nasa akin na ang huling say sa Martial Arts Alliance, ang mga sumusunod sa akin ay uunlad at ang mga sumasalungat sa akin ay mamamatay. Nang iniunat ni Long Xiao ang kanyang kamay, isang malaking puwersa ng pagsipsip ang agad na humawak sa kamay ni Zhu Jishan. Nang inig ang katawan ni Zhu Jishan, at malinaw na naramdaman niya ang malakas na layunin ng pagpatay sa katawan ni Long Xiao. Ngunit gayunpaman, hindi nang ahas si Zhu Jishan na salungatin ang kahalagahan ng makapangyarihan. Alam ni Zhu Jishan na kung hindi siya makikinig kay Long Xiao, siya ay patay na. Ngunit kung nais mong masaktan ang isang dakilang kapangyarihan, mas mabuting mamatay kaysa mabuhay, at natatakot ako na kailangan mong magdusa magpakailanman. Long Xiao, ipinapayo ko sa iyo na huminto ngayon ang The Martial Arts Alliance ay hindi mo nakita ang tunay na lakas ng Martial Arts Alliance. Sinabi ni Zhu Jishan kay Long Xiao. Isa na akong dakilang marquis, isang dakilang marquis na dumanas ng isang malakas na aksidente, sino ang maaaring maging kaaway ko? Ang mukha ni Long Xiao ay puno ng pagmamataas, at hindi na niya kayang hawakan ng sinuman sa kanyang mga mata. Tiningnan ni Zhu Jishan ang mabangis na hitsura ni Long Xiao at hindi alam kung ano ang sasabihin. Gayunpaman, hindi niya kailanman dadalhin si Long Xiao sa piitan. Zhu Jishan, hindi ka ba natatakot sa kamatayan? Nakasimangot si Long Xiao habang nakatingin kay Zhu Jishan. Natatakot ako sa kamatayan, ngunit kung dadalhin kita sa isang piitan, kung gayon ang buhay ay mas mabuti kaysa sa kamatayan. Dahan-daang ipinikit ni Zhu Jishan ang kanyang mga mata. Okay, dahil hindi ka masunurin, ano pa ang silbi ng pag-iingat sa iyo? Nang matapos magsalita si Long Xiao, isang itim na ambon ang tumaas mula sa kanyang palad, na sinundan ng isang malaking pagsipsip, ngunit sinipsip nito ang kapangyarihan ni Zhu Jishan.
Naramdaman ni Zhu Jishan ang mabilis na pagkawala ng lakas sa kanyang katawan, ngunit wala siyang panlaban, tinanggap na niya ang kanyang kapalaran. Sa sandaling ito, ang figure ni Zhu Jishan, si David, ay nag-flash sa kanyang isipan. Napaawang ang sulok ng kanyang bibig, at tumawa siya ng masama sa sarili. Noon pa man ay itinuturing niyang tinek sa laman si David at laging natatakot na ang kanyang buhay ay magwawakas sa mga kamay ni David. Nakapagtataka, hindi siya pinatay ni David, ngunit pinatay siya ni Long Xiao. Siguro nasa Kyoto pa si David, pwede ba niyang sundan itong si Long Xiao para lumaban? Nag-iisip si Zhu Jishan sa kanyang puso. Dahan daw ang humina si Zhu Jishan, kasama ang kanyang katawan, at nagsimulang bumagal ang kanyang pag-iisip. Alam niyang dumating na ang huling sandali ng kanyang buhay. Hindi nagtagal, si Zhu Jishan ay hindi na humihinga, at ang kanyang buong katawan ay naging parang mummified na bangkay. Ang pinuno ng henerasyon ng Martial Arts Association ay natapos na, at ito ay naging isang katapusan. Matapos ubusin ang lakas ni Zhu Jishan, dinilaan ni Long Xiao ang kanyang mga labi bilang kasiyahan, at ang ningning sa kanyang mga mata ay mas lalong gumanda. Ang iba ay tumingin kay Zhu Jishan, na naging mummified na bangkay, at ibinaba nila ang kanilang mga ulo sa takot, hindi nang ahas na huminga. Ito na ang katapusan ng pagsuway, tandaan ninyong lahat. Tumingin si Long Xiao sa lahat. Ang lahat ay maaari lamang tumango at maglakas loob na huwag magsalita. Dumiretso si Long Xiao sa likod bahay ng Martial Arts Alliance, nakatingin sa pader na bato, alam niyang ito ang pasukan. Gayunpaman, ang kuweba ay dapat protektahan ng isang porma sayon. Kung gusto ni Long Xiao na makapasok, kailangan niyang sirain ang formation. Ang formation lang ang makakapigil sa akin. Si Long Xiao ay sobrang namamaga sa sandaling ito. Bilang isang Grand Marquis, siya lamang ang Grand Marquis na dumanas ng isang aksidente sa kulog. Ipinaliwanag ni Long Xiao na hindi siya natatakot. Nakita ko si Long Xiao na dahan-daang itinaas ang kanyang kamay at itim na gas na namuo sa kanyang palad. Pagkatapos, ang itim na gas ay naging isang malaking palad, at isang napakalaking hininga ang kumalat. Tinakpin ng malaking kamay na ito ang buong bahay na bato. Boom! Itinulak ni Long Xiao ang kanyang palad pasulong, at ang isang hindi mapapantayang malamig na aura ay agad na sumugod patungo sa Rock Carry. Kabanata 1535. Ngunit nang marating ng higanteng kamay ang harapan ng bahay na bato, biglang may nagninangas na liwanag ang samilaw sa batong bahay. Sa ilalim ng liwanag, ang higanteng kamay na namumuo mula sa itim na ambon ay agad na naging kawalan at nawala ng walang bakas. Saglit na natigilan si Long Xiao, ang kanyang mga mata ay puno ng kawalang paniwala, kahit na hindi niya ginamit ang lahat ng kanyang lakas ngayon, ngunit ang suntok na iyon ay hindi man lang nasira ang maliit na bato. Martial Arts Alliance, may mga bagay talaga, hindi ko akalain na kahit anong formation ay hindi masisira. Gaya ng sinabi ni Long Xiao, muling namuo ang itim na ambon, sa pagkakataong ito ay mas nakakatakot ang aura. Halika, hindi mo masisira itong mabisyo. Sa sandaling ito, ang matandang boses ay tumunog sa isip ni Long Xiao. Senior, hindi ba masira ng pormasyong ito ang kapangyarihan ng aking dakilang marquis? Hindi ito lubos na pinaniwalaan ni Long Xiao. Ang porma sayo na nilikha ng walang sinuman, siya, ang Grand Marquis, ay hindi maaaring sirain. Ito ay isang sinaunang soul locking formation. Kahit na ang formation ay kalahati lamang ng kapangyarihan ng formation na ito, ikaw, ang dakilang marquis, ay hindi maaaring puwersahang sirain ito. Hindi ko inasahan na isang tao mula sa Martial Arts Alliance ang magtatayo ng pormasyong ito. Mukhang hindi madali ang Martial Arts Alliance. May bahagyang pagkagulat sa matandang boses. Nang makita ito, napabuntong hininga na lamang si Long Xiao at umatras. Hindi nagtagal, kumalat ang balita na ang Martial Arts Alliance ay nasa ilalim ng kontrol ng Long family sa buong Kyoto Martial Arts World. At si Long Xiao ay nagdaos ng isang engranding selebrasyon sa Long family, na nag-imbite sa lahat ng mga pangunahing pamilya sa Martial Arts World sa Kyoto na dumalo. Ang intensyon ni Long Xiao sa pagkakataong ito ay napakalinaw. Ang lahat ng darating ay itinuturing na kaibigan ng Long family, at sino mang hindi darating para lumahok, sasamantalahin ni Long Xiao ang pagkakataon na sirain ito. Tatalunan niya ang buong martial arts world sa Kyoto sa paanan ng Long family. Bagamat maraming mga aristokratikong sekta ang hindi kumbinsido sa kanilang mga puso, dahil sa kasalukuyang lakas ni Long Xiao, maaari lamang nilang lunukan ang kanilang galit. Kahit si Long Xiao ay nang-ahas na patayin si Zhu Jishan mula sa Martial Arts Alliance, ano pa ang hindi niya manggahas na gawin?
Sa araw ng engranding selebrasyon na inorganisa ng pamilyang Long, halos lahat ng martial arts circle ng Kyoto ay naroroon, na naging dahilan ng pagtibok ng puso ni Long Xiao sa sukdulan. Tuwang-tuwa si Long Jingguo na makita ang magandang pagkakataon sa harap niya. Kahit na ang Long family ay nasa tuktok nito, hindi kailanman nagkaroon ng ganoong kahangahangang tanawin. Bilang pinuno ng Long family at kasalukuyang pinuno ng Martial Arts Alliance, napakaganda ng pananamit ni Long Jingguo, naghihintay sa pagdating ng staff, at nandoon siya. Shingshu, lahat ba ng mga sekta sa mundo ng martial arts ay nagtipon? Tanong ni Long Jingguo kay Long Shingshu. Guro, maliban sa pamilya Dong at pamilya Ge, lahat ay dumating. Sabi ni Long Shingshu sa mahinang boses. Ito na naman ang pamilya Dong at ang pamilyang Ge, na laging kampante ngayon, ang Long family namin ay hindi na kasing ganda ng dati, kaya hindi na sila nagbibigay ng mukha. Nang marinig ito ni Long Jingguo, nanlamig ang kanyang mukha. Tatay, huwag mag-alala, ang dalawang pamilyang ito ay malapit nang mawala sa Kyoto Martial Arts World. Si Long Xiao, na nasa tabi niya, ay bahagyang nagpalabas ng malamig na liwanag. Hindi. Tumango si Long Jingguo, pagkatapos ay tumingin kay Long Shingshu at sinabing, lumabas para aliwin ang mga taong iyon, huwag mawala ang estilo ng ating Long family. Naiintindihan ko po sir. Umalis si Long Shingshu at lumabas lang ng pinto, bumungad sa mukha ni Long Shingshu ang pag-aalala. Siya ay naging matyaga at naging especially iya sa posisyon ng pinuno ng Long family. Ngunit ngayon na si Long Xiao ay aktwal na na-promote sa Grand Marquis ng Wu, gusto niyang agawin ang posisyon ng pinuno ng pamilyang Long, natatakot ako na ito ay mas mahirap. Noong una, gusto niyang tulungan ang kanyang sarili na sirain si Long Jingguo at ang kanyang anak na si David sa pamamagitan ng mga kamay ng mga tao, upang siya ay makaupo sa upuan ng pinuno ng pamilyang Long. Pero hindi niya inaasahan na mawawala si David nang hindi niya nalalaman ang kanyang buhay at kamatayan, at aabutin ng ilang buwan bago siya mawala. Huminga ng malalim si Long Shingshu, pagkatapos ay tinawag ang iba pang pamilya Long at sinimulang batiin ang mga nasa pamilya ng sekta. Ngunit sa puso ni Long Shingshu, hinding-hindi siya susuko ng ganoon lang. Ang tibak ay nakatago sa kanyang kaluban, ang layunin ng pagpatay ay nakatago sa puso. Kyoto, Pamilya Ge. Tatay, napakasigla ng pamilya Long at lantarang inaapi ang maraming maharlikang pamilya para sumuko, bakit hindi sumuko ang opisyal? Nang makita ang Long family na napakayabang, naiinis na tanong ni Ge. Sino ang makakaintindi sa iniisip ni Mr. Shi, pero kahit anong gawin ng gobyerno, kailangan nating iligtas ang sarili natin. Ang pamamaraang ito ng Long Xiao ay mas malupit kaysa sa nakaraang Martial Arts Association. Hindi niya tayo kayang panoorin ng mag-isa, at tiyak na sasalakayin niya tayo. Aalis ako sandali, dapat mong tandaan, kahit na ano, huwag makipag-away sa pamilyang Long, bawal lumabas ang lahat ng tao maliban kung may emergency. Puno ng pag-aalala ang mga mata ni Gefuhai. Dad, bakit takot na takot ka sa pamilyang Long? Ang lakas ng pamilya naming Ge ay hindi mas malala kaysa sa pamilya ni Long, di ba? Hindi maintindihan ni Ge kung bakit kinakabahan ang kanyang ama. Ang aming pamilyang Ge ay hindi kailanman nagtanong tungkol sa mundo ng martial arts. Kung talagang mag-aaway kami sa pamilyang Long sa pagkakataong ito, malamang na hindi na sekreto ang mga sekreto ng aming pamilyang Ge, at libu-libong taon nang bumabawi ang aming pamilyang Ge, at kailangan naming pagbayaran ito. Dumadaloy ito sa silangan. Ang mga mata ni Gefuhai ay naging mas nag-aalala, at pagkatapos ay nagpatuloy, huwag kang magtanong ng anuman, makinig ka lang sa aking mga pagsasaayos. Ang mundo ng martial arts sa Kyoto ay nasa kaguluhan ngayon, kailangan kong iulat ang bagay na ito sa itaas, sa hinaharap, ang aming pamilyang Ge ay mag-iisip tungkol sa pagiging mag-isa, at natatakot ako na ito ay mahirap. Pagkatapos magsalita ni Gefuhai, pinagdikit niya ang kanyang mga kamay, at isang sinag ng liwanag ang agad na lumipad sa kalangitan, at pagkatapos ay nabalot ng kurtina ng liwanag ang buong pamilya ng Ge. I'm activating the formation. As long as you don't go out, nothing will happen, kahit anong mangyari, huwag kang lalabas sa gusto mo. Sabi ni Gefuhai, dahan-daang lumabo ang figure at tuluyang nawala ng diretsyo. Sa oras na iyon, gumamit na si Gefuhai ng mahika sa kalawakan at umalis sa Kyoto sa isang iglap. Yaoshan Valley, si David ay nananatili sa Yaoshan Valley sa panahong ito at hindi pa nakabalik sa Kyoto. Gayunpaman, alam ni David ang lahat tungkol sa nangyari sa Kyoto. Talagang hindi ko inaasahan na si Long Xiao ay talagang papasok sa Great Marquis of Wu.
Ang kasalukuyang pamilyang Long ay marahil ang pinakamagandang panahon. Tumingin si Long Wu sa direksyon ng Kyoto at mahinang sinabi. Hindi, ilang buwan na lang, at talagang nagbago na ang martial arts world sa Kyoto. Sinong mag-aakala na papatayin ni Long Xiao si Zhu Jishan? Originally magkasama sila. Ito ay napaka-ironic. Isang bahagyang pag-aalala ang bumalatay sa mukha ni David. Pinasok ni Long Xiao ang bahay ng Marquis ng Great Wall, na naging dahilan upang mas mahirap para sa kanya na makitungo sa pamilya Long. Ngayon ang buong Kyoto martial arts world ay dapat tumingin sa mga mukha ng Long family at kumilos. Kung gusto mong iligtas ang panganay na binibini sa oras na ito, natatakot ako na mas mahirap ito. Napabuntong hininga si Long Wu, ngayong lumalakas ang lakas ng pamilyang Long, nangangahulugan ito na ang mga pagkakataong mailigtas si Long Ruotong ay lumiliit at lumiliit. Siguro ang Long family ang huling kabaliwan bago sila mamatay, abangan natin. Alam ni David na sa estilo ni Long Xiao, tiyak na maraming hindi nasisiyahang tao sa Kyoto martial arts world. Bukod dito, alam ni David ang tungkol sa lakas ng Martial Arts Alliance, at imposibleng makita na kontrolado ni Long Xiao ang buong alyansa ng martial arts. Naniniwala siya na malapit nang sumiklab ang labanan sa pagitan ng Martial Arts Federation at ng Long family. Sa sandaling ito, ang pamilya ng Dragon sa Kyoto, ang bawat pamilya ng Dragon ay puno ng kagalakan. Ang kasalukuyang katayuan ng Long family ay isang karangalan at simbolo. Kapag ang pamilya Long ay naglalakad sa kalye, lahat sila ay kailangang magtago. Ang mga puso ni Long Xiao at Long Jingguo ay namamagana sa sukdulan. Tungkol naman sa iba pang mga aristokratikong sekta, maaari lamang silang manggahas na magalit at hindi manggahas na magsalita. Ang malupit na paraan ni Long Xiao ay mas malupit kaysa sa Martial Arts Alliance. Kabanata 1536. Panahon na para pilitin si David na magpakita, sa tingin ko hindi ganoon kadaling mamatay si David. Sa lobby ng pamilya ng Long, sinabi ni Long Xiao na may malamig na kinang sa kanyang mga mata. Ngayon ang martial arts world sa Kyoto ay karaniwang nasa ilalim ng kontrol ng Long family. Nanaginip ngayon si Long Xiao na lilito si David at pagkatapos ay papatayin si David. Paano natin siya pipilitin? Tinutulak ba natin ang nanay niya palabas at pinipilit siyang magpakita? Naguguluhang tanong ni Long Jingguo. Hindi niya alam kung paano pilitin si David. Ngunit may isang bagay, kung sasabihin si Long Ruotong, malalaman ng buong mundo ng martial arts na si Long Ruotong ay buhay pa at nakakulong ng higit sa 20 taon. At ang mga sikretong gustong malaman ng Long family ay maaring malaman din ng iba. Hindi ba si David ang may-ari ng Medicine God Valley, pagkatapos ay magsisimula tayo sa Medicine God Valley? Bahagyang tumaas ang sulok ng bibig ni Long Xiao, hindi ko akalain kung si David ay pinagbantaan ng buong Yaoshen Valley, makakapagtago pa rin siya. Shower! Ang medicinal refining technology ng Medicine God Valley ay tunay na walang kapantay. Kung sisirain natin ang Medicine God Valley, sino ang pupuntahan natin sa hinaharap para pinuhin ang mga medicinal pills? Tanong ni Long Jingguo, bahagyang nakasimangot. Ang lakas ni Yao Shenggo ay hindi malakas, ngunit umaasa sa hindi magagapi na teknolohiyang medikal na pagdadalisay, walang pamilya ng sekta ang nang-ahas na gamitin ang Yao Shenggo ng madali. Sino ang nagsabi na gusto kong sirain si Yao Shenggo? Maaari nating arestuhin ang lahat ng mga tao sa Yao Shenggo at hayaan silang maglingkod lamang sa ating Long pamilya, at maaari rin nating gamitin ito upang pilitin si David na lumitaw, hindi ba't mas mabuti na magkaroon ng pinakamahusay sa parehong mundo? Malamig na ngumiti si Long Xiao. Pagkatapos ay may dadalhin ako doon mismo. Sabi ni Long Jingguo. Ikinaway ni Long Xiao ang kanyang kamay, paano mo magagamit ang gayong walang halagang bagay? Pagkatapos magsalita, sinabi ni Long Xiao sa may isang mata na nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakaupo sa lobby, Dragon na may isang mata, kumuha ka roon at ibalik ang botika sa Medicine God Valley at patayin ang lahat. Tumayo ang Dragon na may isang mata, tumango, at sinabing, gaya ng utos. Napaka-tyrannical din ang aura ng Dragon na ito na may isang mata, at nakarating na ito sa kaharian ng Yumaong Wow. At medyo marami ang mga master sa Long family, marami sa kanila ang pumunta dito matapos marinig na si Long Xiao ay nakapasok sa Wow at naaksidente sa pagkulog kamakailan. Napakahirap malaman ang tagumpay ng isang malaking kaharian, kaya lahat sila ay umaasa na may matutunan sila kay Long Xiao. Ang Dragon na may isang mata ay kumuha ng 12 dosenang tao at nagtungo sa Medicine God Valley.
Sa sandaling ito, nakaupo si David kasama si Long Woo sa tuktok ng isang burol, malapit sa Yaoshan Valley. Sa panahong ito, palaging gustong umupo ni David dito kasama si Long Woo at makinig sa pag-uusap ni Long Woo tungkol sa kanyang ina. Tito Long, hindi ba sinabi sa iyo ng aking ina ang tungkol sa aking ama? Gustong malaman ni David kung sino ang kanyang ama. Maraming tao ang tumawag sa kanya ng anak ng dragon ng higit sa isang beses, at maging si Huli Dax iyan ay nagsabi na siya ang tunay na katawan ng gintong dragon. Baka dragon ang ama niya. Umiling si Long Woo, hindi pa ito binanggit ni Elder Miss, marahil ay ayaw niyang banggitin ito. Tumigil sa pagsasalita si David, tumingin sa malayo, sa malawak na mundo, parang maliit na butil ng alikabok ang pakiramdam ni David. Nang sumunod si David kay Long Woo sa tuktok ng bundok, ang dragon na may isang mata ay napalibutan na ang buong Yaoshan Valley. Ang ganoong malaking hakbang ay agad na nagpalabas kay Elder Zon at sa apat na masasamang tao. Nang makita nila ang 12-12 ng mga tao na ito, ang kanilang mga mukha ay pangit. Ang mga taong ito ay napakalakas, at lahat ay nagpapalabas ng nakakatakot na espiritu. Ngumisi ang isang mata na dragon habang nakatingin sa mga taong naglalabasan. Hindi ko inaasahan na napakaraming tamad na naghihintay sa Yaoshan Valley. Dadalhin ko ang lahat ng pharmacist sa Yaoshengo ngayon. Lahat ng pharmacist sa Yaoshengo ay tatabi sa akin para hindi ka masaktan. Ang iba ay mas mabuting sumuko o barilin para pumatay. Ang dragon na may isang mata ay huminga ng hininga ng yumaong marki sa loob ng katawan nito, at ang mga mata nito ay nagwawali sa karamihan. Ang nakakatakot na hininga na ito ay sumakal sa lahat, at ang kanilang mga puso ay labis na kinakabahan, ngunit walang sinuman ang tumayo. Kahit na ang mga walang kakayahan na parmasyutiko ay hindi nakatiis upang mabuhay. Dahil namumukod tangi ka sa karamihan, huwag mo akong akusahan na bastos. Nanliit ang mata ng dragon na may isang mata, at mas lumakas ang layunin ng pagpatay sa kanyang katawan. Who the hell are you? Bakit ka pumasok sa Yaoshan Valley? Hindi mo ba alam kung sino ang may-ari ng aming lambak? Tumayo si Shu Changsheng at tinanong ang dragon na may isang mata. Haha, hindi ba ang may-ari ng lambak mo ay si David? Buhay at patay pa siya ngayon, ano ang inaasahan mong gagawin niya? Makinig ka sa akin ngayon, at mapapanatili kitang ligtas. Tumawa ang dragon na may isang mata. Hindi umimik si Shu Changsheng. Matapos makita ang mga taong ito, inisip nila na si David ay nawawala at ang kanyang buhay at kamatayan ay hindi alam. Tulad ng alam ng lahat, si David ay nasa Medicine God Valley na ngayon. Hanggat magantala ka ng ilang sandali, kapag dumating si David, wala sa mga taong ito ang makakatakas. Ako ang elder ng Medicine God Valley. Ngayong wala dito ang may-ari ng lambak, ako ang may huling say dito. Kung kaming mga pharmacist ay sasama sa iyo, maaari mo bang hayaan ang iba? Kung hindi ka sumasang-ayon, maaari kong garantiya na ikaw, isang buhay na parmasyutiko, ay hindi mo gugustuhing tanggalin ito. Binyantaan ni Shu Changsheng ang dragon na may isang mata. Kumunat ang noo ng dragon na may isang mata. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi niya, okay, ipinapangako ko sa iyo, at ngayon ang lahat ng mga parmasyutiko sa Medicine God Valley ay tatayo. Tumango si Shu Changsheng, pagkatapos ay tumingin sa lahat, nakipagpalitan ang kanyang mga mata sa apat na tulisan at kay Zhou Ligoo. Alam din ng lahat kung ano ang ibig sabihin ni Shu Changsheng. Habang naantala ang oras, bumalik si David nang mapansin niya ang sitwasyon dito. Lahat ng pharmacist sa Yaoshan Valley ay nakinig sa aking order at tumabi. Sigaw ni Shu Changsheng sa audience. Sa utos ni Shu Changsheng, ang mga pharmacist na iyon ay dahan-daang lumabas sa karamihan. Nang makita ang mga pharmacist na ito na lumalabas, ang isang mata na dragon ay umungal sa kanyang mga nasasakupan. Ang lakas ng mga botikang ito ay hindi mataas, at madali silang kontrolin. Hanggat ang mga parmasya na ito ay sinusubaybayan, ang natitirang mga tao ay maaaring patayin ng walang awa. Ngunit sa sandaling ito, isang figure ang lumulutang sa kalangitan. Nang makita ang mga figure na bumabagsak mula sa langit, lahat ng tao sa Yaoshengo ay nakahinga ng maluwag. Si David ang dumating. Sino ka? Naglakas loob ka bang pumunta sa Yaoshan Valley ko para maging wild? Malamig na tiningnan ni David ang isang mata na dragon at nagtanong. David. Bahagyang nagbago ang mukha ng dragon na may isang mata, nagtago ka pala sa Yaoshan Valley. Parang malaki ang kontribusyon ko ngayon. Ha!
Isang gintong liwanag ang kumislap at ang katawan ng isang mata na dragon ay itinapon ng mataas, na sinundan ng isang matalim na suntok. Ang dragon na may isang mata ay binugbog at nalaglag ang kanyang mga ngipin. Tinatanong kita, sino ka? Dahil sa malamig na mga mata ni David, nanlamig ang isang mata na dragon sa likuran niya. Galing kami sa Long family. Nakatanggap kami ng utos na sirain ang Yaoshan Valley. Hindi ko inaasahang magkikita kami. Kung maaari kang bawiin, tiyak na gagantimpalaan si Young Master Long. Nabugbog man ang isang mata na dragon, bahagyang naningkit ang mga mata at puno ng excitement ang mga mata. Dahil lang sa mabahong isda ka at bulok na hipon, gusto mo ba akong mahuli? Tumawa si David. Malungkot ang mukha ng dragon na may isang mata, at galit niyang sinabi, David, huwag mong isipin na matatalo mo ako sa pamamagitan lamang ng pag-atake sa akin, nag-aapoy ka ng dugo, kahit na gumaling ka ng napakatagal, imposibleng makabawi sa tuktok, ikaw kung magkakilala kayo, masunurin kang mahuhuli at maliligtas ang sakit ng laman at dugo. Tiyan man, ang daming kalokohan. Sabi ni David, ginawang kutsilyo ang kanyang mga daliri, at mabilis na lumabas ang gininto ang liwanag mula sa mga daliri ni David. Bago pa makapag-react ang dragon na may isang mata, nakita niya ang kaliwang kamay niya at pinutol niya ito. Agad na bumulwak ang dugo, at ang mga mata ng dragon na may isang mata ay puno ng pagkabigla. Kabanata 1537. Ito. Paano ito posible? Napakapangit ng mukha ng dragon na may isang mata. Kailangan mong malaman na siya ay nasa kaharian ng yumaong Marquis. Kahit na siya ay isang bagong promosyon na Marquis, hindi madaling putulin ang kanyang braso sa isang galaw. Gayunpaman, nawala ang kamay ni David sa napakadaling suntok. Ang pagkabigla na ito ay naging dahilan upang ang One-Eyed Dragon ay hindi makapag-react ng mahabang panahon. Tiningnan ng mga tao ng Yaoshengo ang random shot ni David, napakalaki ng kapangyarihan, at lahat sila ay natigilan, na sinundan ng walang katapusang excitement at saya. Walang imposible dahil naglakas loob kang pumunta sa Yaoshan Valley para manggulo, dapat handa kang mamatay. Bahagyang nakataas ang sulok ng bibig ni David, at mahinang sabi sa dragon na may isang mata. Namilog ang mga mata ng dragon na may isang mata, ngunit hindi siya nagsalita. Naghahanap siya ng paraan para makatakas. Sinunod ng lahat ang utos, ibinaba si David, at bumalik sa Young Master Long para tanggapin ang gantimpala. Utos ng dragon na may isang mata sa mga sumunod. Patayin. Ang mga sumunod, kahit na alam nilang makapangyarihan si David, ay walang pagpipilian kundi ang magsumikap. Kung hindi sila magsisikap, ang paghihintay sa kanila ay magiging mas madyugo at mas malupit na parusa. Mahigit 100 tao ang gumamit ng iba't ibang pamamaraan at binomba si David. At ang dragon na may isang mata ay tumalikod at tumakbo, pinabilis ang bilis nito sa sukdulan. Isang grupo ng mga langgam. Malamig na bumantong hininga si David, na sinundan ng pagkislap ng gininto ang liwanag sa kanyang katawan, at bahagyang ipinalakpak ang kanyang palad, ngunit nakita niya ang isang malaking gininto ang palad sa hangin, na dinidiin ang mga taong iyon ng mabangis. Dumadagindong. Napakalaking kapangyarihan, direktang panginginig ng boses ng langit at lupa, mga bundok at bato na lumilipad. At ang mga nagmamadaling umakyat ay walang oras na mag-react, lahat sila ay nabagsakan ng malakas sa lupa, at ang figure ng lahat ay nahulog sa lupa mahigit 10 metro ang layo. Tinamaan ni David ang mahigit 100 tao, na marami sa kanila ay mga Panginoon ng wow, at lahat sila ay naging laman. Walang buhay. Naramdaman ng dragon na may isang mata ang nakakatakot at nakakagulat na puwersa sa likod niya, kaya hindi niya maiwasang lumingon. Ngunit ang mga pangyayaring ito ang naging dahilan upang makita ng dragon na may isang mata ang isang hindi malilimutang tanawin sa kanyang buhay. Nakita niya na ang mga taong dinala niya ay naging laman at dugo sa isang iglap, at ang mga patay ay hindi na maaaring mamatay. Ang eksenang ito ay labis na nagulat sa dragon na may isang mata. Maya-maya, nagising ang isang mata na dragon at nagmamadaling tumalikod at nagpatuloy sa pagtakbo. Siya ay tumatakbo para sa kanyang buhay, paano siya titigil? Ngunit sa sandaling lumingon siya, napansin niya na si David ay lumitaw na sa kanyang mga mata ng higit sa isang beses. Sa tingin mo makakatakas ka pa? Tinuwanan ni David ang dragon na may isang mata. David, dapat kong sabihin sa iyo, si Young Master Long ay pumasok na sa Great Marquis, at siya pa rin ang Great Marquis ng Great Marquis na naaksidente sa pagkulog ay hindi ka pakakawalan ni Young Master Long, hahatiin ka niya sa 5 kabayo. Ipinakita ng dragon na may isang mata ang kanyang mga ngipin na may nakakakilabot na ekspresyon.
Kung gayon maghihintay ako ng dahan-dahan, ngunit hindi ka nagkaroon ng pagkakataong makita kung ano ako. Ngumiti si David, saka itinaas ang kamay at hinampas iyon. Ang dragon na may isang mata ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong sumigaw, at binaril hanggang mamatay, tulad ng pagpatay ng langaw. Ang apat na tulisan, si Zhao Liguo, at ang mga tao ni Yao Shenggo ay nakatitig kay David na nalilito, na may magkasalungat na damdamin sa kanilang mga puso. Lahat sila ay mga taong sumusunod kay David, ngunit ngayon ang kapangyarihan ni David ay lumalago, at ang mga paghihirap na kanyang kinakaharap ay lumalaki, at sila ay makakatulong ng mas kaunti. At maraming beses na kailangan pa rin nila si David para sa proteksyon, na nagpapadama sa kanila, bilang mga subordinate, ng matinding paninisi sa sarili. Sinulyapan ni David ang lahat at tila may nakita sa ekspresyon ng lahat. Hindi mo kailangang mapasailalim sa anumang psikolohikal na panggigipit. Ang paraan ng paglilinang ay tungkol sa unti-unting pag-unlad upang mapabilis ang pag-unlad ng paglilinang. Maraming tao ang hindi nag-aatubiling sumali sa hanay ng mga masasamang magsasaka. Sabi ni David sa audience. Sa pakikinig sa mga salita ni David, natahimik ang lahat, ngunit lahat sila ay sumang-ayon sa pananaw ni David. Kyoto, ang pamilya ng dragon. Anong problema? Isang buong araw na. Kumusta na ang isang mata na dragon? Hindi mo ba kayang gawin itong maliit na bagay? Kumunat ang noo ni Long Xiao nang makita niyang hindi pa bumabalik ang dragon na may isang mata. Magkakaroon ba ng aksidente? Si Long Jingguo ay may mahinang pagkabalisa sa kanyang puso. Ama, hindi nagkataon lang, na ang dragon na may isang mata ay isang ikapitong ranggo na marquis, ang nararapat na kaharian ng yumaong marquis, paanong hindi ito kakayanin ng maliit na Valley of the Medicine Gods? Natatakot ako na ang ibang tao ay makagambala at masira ang mga gawain ng aming Long pamilya. Kung tutuusin, itinuturing din ng maraming maharlikang sekta ang Yaoshan Valley na mataba. Nag-aalala na ngayon si Long Xiao sa ibang tao na nanggugulo. Huwag tingnan ang katotohanan na karamihan sa mga aristokratikong sekta sa Kyoto Martial Arts World ay nakayuko na sa pamilya Long, ngunit hindi sila taos pusong sumuko, at alam din ito ni Long Xiao. Kung ang isang tao ay talagang masama sa dilim, imposibleng sabihin. Gusto mo bang magpadala ng isang tao upang tingnan? Tanong ni Long Jingguo. Naghihintay pa rin ako. Tumingin si Long Xiao sa oras at nagpas siyang maghintay. Samantala, sa secret room ng Martial Arts Alliance. Isang nakakatakot na puwersa ang bumaba mula sa langit. Kung wala ang sikretong dingding ng silid, tiyak na magdudulot ng sensasyon ang nakakatakot na puwersang ito. Dahan-dahang iminulat ni Ningji ang kanyang mga mata at naramdaman ang hindi pa nagagawang kapangyarihan sa kanyang katawan, tumaas ang mga sulok ng kanyang bibig. Marquis Duo, ito ang kapangyarihan ni Marquis Duo, ito ay talagang pambihira. Ikinuyom ni Ningji ang kanyang kamao ng mahigpit, ang kanyang mga mata ay namumungay sa kinang. Paglabas ng secret room, dumiretso si Ningji sa bulwagan. Vice President Ning. Nang makitang umalis sa tungkulin si Ningji, lahat ng miyembro ng Martial Arts Alliance ay humakbang para batiin siya. Paano kung kakampi? Tanong ni Ningji. Sa panahon ng retreat, walang alam si Ningji sa lahat ng nangyayari sa Martial Arts World sa Kyoto. Nang makitang nagtanong si Ningji tungkol kay Zhu Jishan, yumoko ang lahat at tumigil sa pagsasalita. Nagulat si Ningji, alam niyang may nangyari. Halika, paano ang pinuno ng alyansa? Nanlamig ang mukha ni Ningji at malakas siyang nagtanong. Sa sandaling ito, tumayo ang isang miyembro ng Martial Arts Alliance at sinabi kay Ningji ang nangyari sa panahong ito. Nang marinig ito ni Ningji, tila nagulat siya. Napakatapang ng Long Xiao na ito na nakakabaliw na gustong sumuko ang buong Kyoto Martial Arts World. Isang malamig na kinang ang sumilay sa mga mata ni Ningji. Si Deputy Leader Ning, na ngayon ay pinuno ng Long Family, ay nagdeklara ng kanyang sarili bilang pinuno ng alyansa at hiniling sa amin na makinig sa pamilya ng Dragon. Sabi ng isang miyembro ng Martial Arts Alliance. Sana patay na ang leader ng alyansa, pagkatapos ay ma-promote ako sa posisyon ng leader ng alyansa sa lohikal na paraan. Makikinig kayong lahat sa akin. Pumunta na kayo at magpatawag ng pagpupulong ng iba't ibang miyembro ng pamilya ng Martial Arts Association. Sabi ni Ningji na may malungkot na mukha. Reserve Alliance Leader Ning, na si Long Xiao ay isa na ngayong mahusay na war marquis, at ang kanyang mga pamamaraan ay malupit na maraming aristokratikong sekta ang natatakot sa kanya. Sabi ng isang miyembro ng Martial Arts Association. Siya ang marquis ng Great Wall, bakit hindi ako?
Nang matapos magsalita si Ningji, biglang tumaas ang aura sa kanyang katawan sa langit, na nagdulot ng biglaang paningin ng langit at lupa, kidlat, at kulog. Damn! Meron bang hindi makakalusot sa Great Marquee? Iyan ang direksyon ng Martial Arts Alliance. Isang tao sa Martial Arts Alliance ang nakalusot sa Great Marquee. Sino te? Sinong may kakayahan? Maraming tao ang nag-uusap at nag-iisip. Di nagtagal, maraming maharlikang pamilya ng sekta ang naimbitahan sa alyansa ng martial arts, at marami mula sa pamilyang Long ang nakatanggap ng balita. Guro, maraming mga aristokratikong sekta ang pumunta na ngayon sa mga pagpupulong ng Martial Arts Alliance, at ang ilan ay nagsasabi na ang posisyon ng master ng alyansa ay nagpapahayag ng sarili at hindi binibilang. Nagmamadaling sinundan ng Long family servant si Long Xiao. Paano ito mangyayari? Sino ang napakatapang ng ahas na hayagang kalabanan ang aking Long pamilya? Nagmamadaling sabi ni Long Xiao. Hindi ko alam, ngunit sinasabi ng ilang tao na mayroon ding mga tao sa Martial Arts Alliance na nakalusot sa dakilang marquee, kaya inaanyayahan nila ang mga pamilyang sekta na magkita. Umiling ang katulong. Kabanata 1538. Lumalabas na may nakalusot sa dakilang marquee kahit na masira nila ang dakilang marquee, ano ang maaari kong gawin na ginamit ko siya upang lumikha ng prestihiyo? Bahagyang nanliit ang mga mata ni Long Xiao, at pagkatapos ay dumiretso siya kay Long Jingguo ng Martial Arts Alliance. Si Long Xiao ay isang mahusay na marquee na dumanas ng isang aksidente sa kulog. Bagamat si Long Xiao ay nakalusot lang, ngunit ang lakas ni Long Xiao ay maihahambing sa isang third class na dakilang marquee. Nang sumugod sina Long Xiao at Long Jingguo sa Martial Arts Alliance, ang mga mukha ng mga aristokratikong sekta na dumalo sa pulong ay nagbago ng husto, tulad ng isang lumang libro na nakakita ng pusa. Nang makita ito ni Ningji, na nasa pangunahing upuan, agad niyang naunawaan na sa panahong ito, si Long Xiao ay tila gumamit ng Thunder Means para takutin ang mga pamilyang ito ng sekta. Ningji, dadalhin mo ba ito sa meeting? Tumingin si Long Xiao kay Ningji, na nakaupo sa master seat, at malamig na nagtanong. Oo, dahil patay na ang leader ng alyansa, ako, ang vice-leader, ay direktang mapopromote sa pinuno ng alyansa. Bakit hindi mo imbitahan ang mga miyembro ng Martial Arts Alliance sa isang pulong? Ikaw ang pumatay sa pinuno ng alyansa na si Zhou at Song Akop sa Martial Dao Alliance. Sa tingin mo ba ay walang sino man mula sa Martial Dao Alliance ang makakakontrol sa iyo? Bahagyang nakapikit ang mga mata ni Ningji, at ang kanyang katawan ay patuloy na humihinga. Ikaw lang ba yan? Humalaklak si Long Xiao, mahalaga ka rin. Sabihin na nating hinampes ito ni Long Xiao gamit ang kanyang palad, at isang nakakatakot na malakas na hangin ang dumiretso kay Ningji. Isang malakas na aura ang lumabas mula sa katawan ni Ningji sa isang iglap, direktang tinataboy ang malakas na hanging ipinutok ni Long Xiao. Pareho silang Marquises ng Great Wu, at lumaban sila sa unang pagkakataon, ngunit hindi nila ginamit ang lahat ng kanilang lakas. Long Xiao? Ito ay ang Martial Arts Alliance, wala akong gustong gawin sa iyo kung hindi ka kumbinsido, magkita tayo bukas sa Martial Arts Arena. Parang kulog na sabi ni Ningji. Okay, pagkatapos ay ipapakita ko sa lahat ng tao sa mundo ng martial arts sa Kyoto kung paano ka namatay sa aking mga kamay. Puno ng kumpiyansa ang mga mata ni Long Xiao. Nakalusot lang siya pagkatapos ni Lei Jia, paano ito may kukumpara kay Ningji. Pagkatapos niyang magsalita, sinulyapan ni Long Xiao ang lahat ng naroroon, makinig, bumalik ka sa akin ngayon, pinapatawad ko ang nakaraan, kung mananatili ako rito, papatayin ko ang lahat ng nananatili rito pagkatapos kong patayin si Ningji. Ang tono ni Long Xiao ay hindi may kakaila, at lahat ng tao sa bulwagan ay nanginginig sa kanilang mga puso. Nagkatinginan ang lahat, hindi alam ang gagawin. Ginagawa nitong ang kanilang koponan, kapag sila ay pumili ng mali, sila ay nawawala ng ulo. Okay, nandito ako ngayon, bumalik kayong lahat, tandaan na pumunta sa martial arts field bukas at panoorin akong patayin ang mayabang na ito. Kinawian ni Ningji ang kanyang kamay at sinabi sa lahat na bumalik. Parang pinatawad, nagmamadaling umalis ang lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, hawak ni Ningji ang isang tiyak na posisyon sa puso ng lahat, at maraming tao ang tahimik na nagdarasal sa kanilang mga puso, umaasa na mapatay ni Ningji si Long Xiao at maupo sa trono ng pinuno ng alyansa. Ang kasalukuyang Long Xiao ay tinanggihan ng maraming tao, ngunit lahat ay natatakot sa kanyang lakas. Ang balita na maglalaban sina Ningji at Long Xiao sa martial arts ay agad na sumabog sa martial arts world.
Gayunpaman, maraming tao ang nagyaya kay Ningji, umaasa na si Ningji ang mananalo. Nakakatuwa, hindi ko inaasahan na maglalaban ang 2 taong ito, ngunit ang Ningji na ito ay itinuturing na isang mahusay na talento, at pumasok pa siya sa kaharian ng dakilang marquee. Nang matanggap ni David ang balita, medyo nagulat siya. Sa panahong iyon, pinagtaksilan na ni Long Xiao ang kanyang mga kamag-anak at umalis. Maraming tao sa Kyoto Martial Arts World ang sabik sa kanyang kamatayan. Mukhang hindi na magtatagal ang buhay ni Long Xiao. Mahinang sabi ni Long Wu. Mr. Chen? You said this time? Sino sa dalawa ang mananalo? Tanong ni Zhao Liguo kay David. Parehong itinuturing na mga mahuhusay na kabataan, at kamakailan lamang ay pumasok sa kaharian ng dakilang Marquis of Wu. Kung ang isang ito ay lumaban, ang buhay at kamatayan ay hindi mahuhulaan. Sino ang mananalo sa kanilang dalawa ay nakasalalay sa mga kaluluwa sa kanilang katawan. Sino ang mas malakas ay hindi nakasalalay sa kakayahan ng kanilang mga katawan. Kahit na sila ay may talento, halos imposibleng makapasok sa Great Marquee Realm sa napakaikling panahon. Ito ay tungkol sa kaluluwa sa katawan. Malamig na kumislap ang mga mata ni David, kahit sino ang manalo, sasali ako sa kasiyahan bukas. Susunod na araw. Ang martial arts arena ay napakaaga, at maraming tao ang sabik na naghihintay sa laban ni Ningji at Long Xiao. Halos lahat ng tao sa martial arts world sa Kyoto ay nandoon. Karamihan sa mga taong ito ay umaasa na si Ningji ay mananalo. Pagkatapos ng lahat, kumpara sa kalupitan ni Long Xiao, ang Martial Arts Alliance ay pigil pa rin. Pumasok din si Ningji sa larangan ng martial arts na may 5 itim na bronze medal. Itinuring ni Ningji na ang paghintong ito ay napakahalaga dahil ang paghintong ito ay magpapatatag sa kanyang posisyon sa Kyoto Martial Arts World. Isa itong once-in-a-lifetime na pagkakataon, at dapat gawin ni Ningji ang lahat. At dinala rin ni Long Xiao ang ilang master ng pamilya Long sa larangan ng martial arts. Ang hitsura ni Long Xiao ay nagpatahimik sa mataong martial arts arena sa isang iglap. Matapos makita si Long Xiao, maraming tao ang may matinding takot sa kanilang mga puso. Sa pagtingin sa saloobin ng lahat sa kanya, bahagyang kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Long Xiao. Ang pinakagusto niya ay takot sa kanya ang lahat. Si Long Xiao ay isang malaking masamang tao, kailangan kong patayin si Long Xiao ngayon. Sa sandaling ito, isang matalim na tunog ang nagmula sa karamihan. Ang lahat ay agad na tumingin sa tunog, at ang taong sumigaw ng pangungusap na ito ay orihinal na gustong tumakas pagkatapos sumigaw. Sayang at hindi ako nakarating, at ako ay isang sellout sa paningin ng lahat. Isa itong bata na teenager pa lang, hindi pa rin nawawala ang pagiging immaturity sa mukha. Sentensya ng kamatayan. Nanliit ang mga mata ni Long Xiao, at ang isang malamig na hangarin sa pagpatay ay agad na bumangon. Sa harap ng napakaraming tao, ang taong ito ay naglakas loob na pukawin ang kanyang kamahalan, paano ito matitiis ni Long Xiao. Sa sandaling itinaas ni Long Xiao ang kanyang kamay, isang pagsabog ng enerhiya ang agad na pumuno sa hangin, na dumurog sa malabota na bata. Naramdaman ng paghinga na ito, ang lahat ay nagsimulang umiwas sa isa't isa, at ang mukha ng bata ay puno ng takot. Ngunit sa sandaling maabot ng enerhiya ang bata, hinaronggan ito ng hininga. Long Xiao? Bata pa lang siya, anong klaseng lalaki ka kapag may ginawa ka sa isang bata? Sa sandaling ito, dahan-daang tumayo si Ge Jiei. Orihinal na hindi pinabayaan ni Ge Fuhai si Ge Jiei na umalis sa pamilya Ge ng basta-basta, ngunit ngayon ay nakipag-away si Ningji kay Long Xiao, hindi makontrol ni Ge Jiei ang kanyang pagkamausisa, kaya tumakbo siya palabas. Gusto niyang makita kung anong uri ng labanan ang magaganap sa pagitan ng 2 dakilang marquis. Si Ge Jiei ay napaka-talented, at noon pa man ay gusto niyang masira ang dakilang marquis ni Wu. Nang tumayo si Ge Jiei, isang ngiti ang lumitaw sa malungkot na mukha ni Long Xiao. Miss Ge pala. Ang tagal na kitang hindi nakikita. Lalo kang gumaganda. Si Long Xiao ay may masamang ngiti sa kanyang mga mata. Gusto rin ni Long Xiao si Ge Jiei noon, ngunit nakakahiya na si Long Xiao noong panahong iyon, kahit na napakatalino, ay hindi pa nakakamit kung ano siya ngayon. Ang kanyang lakas ay hindi kasing lakas ni Ge Jiei, kaya hindi siya nang ahas na umamin. Pero ngayon iba na. Sa buong mundo ng martial arts sa Kyoto, si Long Xiao lang ang nag-iisa, at si Long Xiao ay naging bloated sa sukdulan. Tumingin si Ge Jiei kay Long Xiao na may pagkasuklam sa kanyang mga mata. Ngunit hindi yun alam ni Long Xiao, humakbang siya pasulong at sinundan si Ge Jiei ng ilang hakbang papalapit.
Sa Kyoto, ang numero unong talentadong babae sa mundo ng martial arts. Kapag tinitingnan ko ang buong mundo ng martial arts, natatakot ako na si Miss Ge lang ang makakapagkumpara sa akin. Alam mo ba kung bakit wala akong nagawa sa pamilya mo sa panahong ito? Dahil sa'yo. Ang kagandahan ni Miss Ge ay palaging nabighani sa akin. Gaya ng sinabi ni Long Xiao, sa harap ng lahat, humakbang siya para hawakan ang kamay ni Ge Jiayi. Nagbago ang ekspresyon ni Ge Jiayi, at mabilis siyang umatras ng 2 hakbang. Long Xiao. Tingnan mo ang itsura mo ngayon, gusto mo pa ba ako? Nasusuka ako kapag nakikita kita, huwag kang lalapit sa akin. Casual na kinutya ni Ge Jiayi si Long Xiao. Dahil sa sinabi ni Ge Jiayi, nawala agad ang ngiti sa mukha ni Long Xiao. Sumunod ka sa kamatayan. Nagbago ka agad ang mukha ni Long Xiao nang sabihin niya iyon. Sinabi lang niya na gusto niya si Ge Jiayi, ngunit sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay puno ng layuning pagpatay, at gusto niyang bugbugin si Ge Jiayi hanggang mamatay. Kabanata 1539. Nagbago ang ekspresyon ni Ge Jiayi, alam niyang hindi siya ang kalaban ni Long Xiao. Si Marky at Marky the Marky, isang mahusay na pagpapabuti sa larangan, ay ibang mundo. Nang malapit ng salakayin ni Long Xiao si Ge Jiayi, isang malaking enerhiya ang umatake at agad na tinakpan si Long Xiao. Napakawalan diya na ang isang matandang lalaki ay papatay ng isang babae at isang bata. Pagkatapos sabihin ito, tumalon ang figure ni Ningji at pagkatapos ay bumagsak ng maayos sa gilid ni Ge Jiayi. Miss Ge? Huwag kang matakot, walang makakasakit sa iyo kasama ako. Sinabi ni Ningji kay Ge Jiayi sa isang maginoong paraan. Tiningnan ni Ge Jiayi si Ningji na may disgusto sa kanyang mga mata, hindi siya nagsalita, tumalikod at naglakad papunta sa karamihan. Ningji, huwag kang magpaka-ipokrito. Gusto mong lumapit sa isang bayani para iligtas ang kagandahan. Kung hindi mo nakikitang binabaliwala ka ng mga tao, huwag mong seryosohin ang iyong sarili. Tumawa si Long Xiao. Ikaw at ako ay pantay, ngunit mas marami akong utak kaysa sa iyo ang isang walang utak na tulad mo ang nagkusa na lumaban sa Martial Arts Alliance at pakiramdam niya ay isang dakilang marki at walang talo sa mundo. Joke lang, napakalaki ng mundo, ano ang maituturing mong munting marki wo? Isang bagay na hindi mo alam. Nasaksihan ni Ningji ang mataas na antas ng pagpupulong ng Martial Arts Alliance sa kanyang sariling mga mata. Huwag na nating pag-usapan ang kapangyarihan ng dakilang Panginoon, ang itim na pilak na balabal at ang itim na gintong balabal lamang ay higit na makapangyarihan kaysa sa itim na tansong balabal. Siguro yung black silver at black copper jacket, marami ding oneng, pero hindi nakikita. I think you're the one who didn't know. You just step up to the Marquis of Great Wu because you have the ability to fight me. Kahit na ikaw at ako ay mga bagong marquises ng Wu, mas masahol ka kaysa sa akin, at kaya kitang talunin ng mag-isa. Malamig na sumingot si Long Xiao, ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Isa siyang dakilang marquis na nalampasan si Lei Jia noon. Iba siya kay Ningji, at syempre hindi niya kalaban si Ningji. Hahaha, pwede mo talagang ipagmalaki ang kamay mo, pero sa kasamaang palad, pinutol ni David ang isang braso mo, and you have this look. Tumawa ng malakas si Ningji, na lalong nagpapangit sa mukha ni Long Xiao. Sa sandaling ito, nakatitig si David kina Ningji at Long Xiao sa sulok ng stand, si Zhao Chuang, Xiao Ro, Gu Linger at iba pa ay nakaupo sa tabi ni David. Si David ay dumaan sa simpleng pagbabalat kayo para hindi siya makilala. Kuya Chen, sino ang makakatalo sa dalawang lalaking ito? Sa sandaling ito, nagtanong si Zhao Chuang sa mahinang boses. Hindi nagsalita si David, ngunit patuloy na kumikislap ang kanyang mga mata. Hindi magagamit ni David ang kanyang banal na katalinuhan upang magsiyasat. Hanggat ginagalaw ni David ang kanyang banal na sentido, naniniwala siya na makikita siya kaagad ni Ningji at Long Xiao. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni David, pagkatapos ay nanalo si Long Xiao. Bakit? Curious na tanong ni Zhao Chuang. Huwag ka nang magtanong, tingnan mo lang ng mabuti. Nang matapos magsalita si David, hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Sa sandaling ito, sa larangan ng martial arts, sina Ningji at Long Xiao ay nagkakagulo na. Ningji, ngayon sasabihin ko sa iyo kung ano ang kakaiba sa bagong Marquis of Wu. Nang matapos magsalita si Long Xiao, agad na sumabog ang aura sa kanyang katawan, at pagkatapos ay tumalon siya, sunod-sunod na may nakakatakot na enerhiya na papalapit kay Ningji. Ito ba ang kapangyarihan ng dakilang Marquis?
Maraming tao ang nakaramdam ng hininga ng katawan ni Long Xiao, at lahat ay nagulat. Sa pagharap sa pag-atake ni Long Xiao, lumabas din si Ning Ji at agad na pinakawalan ang pinakamalakas na aura sa kanyang katawan. Magkasunod na nagsalpukan ang dalawang hininga, agad na nagbago ang kulay ng langit at lupa, narinig ang mga pagsabog, at nanginig ang buong mundo. Dalawang malalaking marquises na nag-aaway, ganoong eksena, hindi lahat ay may pagkakataong makita. Dumadagindong. Ang kalawakan ay nag-vibrate, ang kalye ay umuungal. Parehong gumagamit ng kakaibang magic technique sina Ning Ji at Long Xiao, na ang ilan ay hindi pa naririnig, hindi pa nakikita dati. Ito ay mga kaluluwa sa kanilang mga katawan, ang kanilang sariling mga kasanayan sa pag-aalaga sa bahay. Long Xiao? Kahit na may ganitong kaunting kasanayan, nangangahas siyang maging mayabang. Malakas na sumigaw si Ning Ji, at pagkatapos ang kanyang katawan ay naging haka-haka sa hangin, na parang hindi nakikita. Pagkatapos noon, naramdaman na lamang ni Long Xiao na ang kanyang katawan ay nadurog ng marahas, at ang kanyang katawan ay bahagyang nanginig. Pagkatapos ng matinding suntok na ito, lumitaw ang anyo ni Ning Ji, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng hindi kapani-paniwala. Iyon ang pinakamalakas na suntok niya ngayon lang, nanginginig lang si Long Xiao. Sa sandaling ito, ang mukha ni Ning Ji ay naging sobrang pangit. Nang makita ito, napabuntong hininga ang lahat sa paligid at kinabahan. Marami sa kanila ang umaasa na si Ning Ji ang mananalo, ngunit kung titignan ito ngayon, mukhang dehado si Ning Ji. Haha! Paano mo masasaktan ang katawan ko, na dinanas ng hapdi ng kulog? Tumawa ng malakas si Long Xiao, at pagkatapos ay nabalot agad ng itim ang kanyang katawan, at ang itim na aura ay naging malaking kamay. At ang malaking kamay na ito ay tumama kay Ning Ji ng husto. Tumakbo ng mabilis. Sa sandaling ito, isang matandang boses sa isip ni Ning Ji ang malakas na humihimok kay Ning Ji. Natigilan si Ning Ji, ngunit malakas itong sinampal ng malaking kamay ni Mi Tian. Boom! Agad na bumagsak ang buong katawan ni Ning Ji, at pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa. Pagkatapos gumawa ng hakbang, hindi tumigil si Long Xiao, ngunit patuloy na nag-shot ng maliwanag na kinang mula sa kanyang mga kamay, direktang binomba si Ning Ji. Sa sandaling ito, Ning Ji, ang hirap bumangon. Nang makita ang mabigat na responsibilidad ng eksenang ito, lahat sila ay nataranta. Masyadong mabilis ang labanan sa pagitan ng dalawang dakilang marquis. Magaling ang Young Master, magaling ang Young Master. Nang makita ito ng pamilya Long, isa-isa silang sumigaw ng malakas. Ano? Biglang umiyak si Ning Ji. Kaagad pagkatapos, isang itim na anino ang lumitaw sa katawan. Ang anino ay nasa isang tumatagos na itim na fog, at hindi ito nakikita, kahit na mga lalaki at babae. Pinipilit nitong kumilos ang matanda. Ang itim na anino ay sumigaw ng malakas, at pagkatapos ay bumangon kaagad ang katawan ni Ning Ji. At ang anino ay nakakabit sa likod ni Ning Ji, mula sa malayo ay parang may karga si Ning Ji sa kanyang likod. Sa sandaling ito, nagsimulang tumaas ang lakas ni Ning Ji at lumitaw ang mga pulang mata sa kanyang mga mata. Maging ang kaluluwa ay lalaban, ngunit ito ay walang silbi. Ngayon ay tiyak na ang iyong kamatayan. Tinitingnan ng kakaiba ni Ning Ji sa sandaling ito, walang pakialam na sinabi ni Long Xiao. Swish! Nang matapos magsalita si Long Xiao, napansin niyang nasa harapan na niya si Ning Ji, at pagkatapos ay sinuntok niya si Long Xiao sa katawan. Ang katawan ni Long Xiao ay kumikislap, at umatras siya ng ilang hakbang. Sa sandaling ito, bumangon ang pag-asa sa mga mata ni Ning Ji, at naikuyom ng lahat ang kanilang mga kamao at nagsimulang hikayatin si Ning Ji. Bang bang bang! Humampis si Ning Ji habang mainit ang bakal at tumama ng higit sa 100 sunod-sunod na beses, na napilitang umatras si Long Xiao. Napakakapangyarihan ng kaluluwang ito na para akong naghahanap ng kaluluwang makakabit sa aking katawan. Di ba manika yon? Saka wala akong privacy. Ang kailangan ay privacy, ang kailangan ay lakas. I pray now that the soul will look at my body. Ngayon ay may mga kaluluwang tutulong, at ang pag-unlad ng paglilinang ay mas mahusay na may kaunting pagsisikap. Napatingin ang lahat kay Ning Ji, na walang kapangyarihang lumaban. Nang ang kaluluwa ay lumabas sa katawan upang lumahok sa labanan, ang sitwasyon ng labanan ay agad na nabaligtad, na naging dahilan upang ang maraming tao ay nagsimulang maghangad na sila rin ay magkaroon ng kaluluwa sa kanilang katawan. Nakinig si David sa usapan ng mga tao sa paligid niya. Alam niyang kung magpapatuloy ng ganito ang martial arts world, hindi na masyadong malayo ang wakas. Kabanata 1540.
Brother Chen? Mukhang napakalakas ng epidemya ni Ningji, kaya hindi makatiis si Long Xiao, tama ba? Tanong ni Zhao Chuang kay David. Huwag kang mag-alala, tingnan mo ito ng dahan-dahan, at malamang na naghahanap si Ningji ng pagkakataon para makatakas. Ngayon huwag mong tingnan ang kanyang pagmamataas at magpatuloy sa pag-atake, siya ay patungo sa pag-atake at naghahanap ng pagkakataong makatakas. Dahil kung magpapatuloy ang laban, tiyak na matatalo si Ningji, at alam niya ito, kaya buong lakas siyang aatake at bibigyan si Long Xiao ng maling impresyon, hayaang maluwag ni Long Xiao ang kanyang pagbabantay at makakatakas siya. Sinundan ni David si Zhao Chuang para ipaliwanag ng detalyado. Hindi talaga maintindihan ni Zhao Chuang, kaya nagpatuloy lang siya sa panunood. Sa sandaling ito, si Ningji ay naging mas matapang at inatake si Long Xiao. Si Long Xiao ay tila napahiya ng kaunti at maaari lamang na humarap. Nang makitang lumalakas si Ningji at nanalo siya, maraming tao ang nagsimulang sumigaw sa pananibik. Kahanga-hanga si Leader Ning, direkta niyang pinatay ang Long Xiao na iyon, pinatay siya. Kung gayon ang pagkamatay ni Long Xiao ay hindi isang awa, dapat siyang balatan at kumbulsyon. Ang ilang mga tao ay nagyaya kay Ningji, at patuloy silang sumisigaw. Napatingin si David sa mga nagsisigawan at palihim na umiling. Alam niya na pagkatapos talunin si Long Xiao, sa karakter ni Long Xiao, ang mga sumisigaw na mga taong ito ay tiyak na magdurusa. Boom! Sa isang malakas na putok, muling pinatalsik si Long Xiao. Ngunit tulad ng pag-atres ni Long Xiao, sa pagkakataong ito ay hindi sinamantala ni Ningji ang pagkakataong sunod-sunod na umatake, ngunit sa halip ay nauutal, tumalon, at tumakbo palabas ng martial arts arena. Nang makita si Ningji na biglang tumakbo palayo, lahat ay natigilan, at sila ay ipinako sa lugar na parang mga manika. Walang nakaisip na si Ningji, na may kapangyarihan, ay biglang tumalikod at tumakbo palayo. Hindi ba ito siyentipiko? Maging si Zhao Chuang ay itinaas ang kanyang bibig, at pagkatapos ay tumingin kay David sa tabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Dahil hindi naman masama ang sinabi ni David, kinailangan itong hanggan ni Zhao Chuang. Hahaha, keep him interesting, kung hindi siya tumakbo ng mabilis, iniwan ko na ang munting buhay niya. Tumawa ng malakas si Long Xiao. Hindi niya siya hinabol dahil hindi naisip ni Long Xiao na patayin si Ningji, kailangan niyang makita ng lahat na walang makakatalo sa kanya. Tumakas si Ningji, nanalo si Long Xiao. Ang labanan sa pagitan ng dalawang dakilang markis ay natapos sa isang nakakatawang sitwasyon. Bilang marki ng Great Wall, hindi nagpakita ng mukha si Ningji, tumalikod at tumakbo palayo sa lahat. Hindi ba ito ay sinadya upang pagtawanan ito ng mga tao? Ngunit kakaunti ang nakakaalam na walang halaga ang mukha kay Ningji. Tumakbo si Ningji, at ang mga taong sumisigaw na patayin si Long Xiao ay natulala na ngayon, lahat ay namumutla at nanginginig ang lahat. Sino ang tumawag para patayin ako ngayon? Panindigan mo ako ngayon. Marahas na sumigaw si Long Xiao, at isang nakakatakot na aura ang napuno ng hangin. Puff! Isang tao ang natakot kaya sumuka siya ng dugo at namatay. Ang iba pang mga tao ay sunod-sunod na nahulog sa lupa. Young Master Long, iligtas ang iyong buhay. Young Master Long, iligtas ang iyong buhay. Handa kaming sundin si Young Master Long magpakailanman. Maraming tao ang yumuko kay Long Xiao ng desperadong. Gayunpaman, walang ekspresyon sa mga mata ni Long Xiao, bigla niyang iwinagayway ang kanyang kamay, at ang mga ulo ng ilang tao na nahulog sa lupa ay agad na bumuka at naging makatas na putik. Nang makita ang malupit na eksenang ito ni Long Xiao, lahat ay hindi nang ahas na magsalita. Sa sandaling ito, inilagay si Long Xiao sa isang lugar sa karamihan. Sa lugar na ito nakita ko ang mga teenager na bata mula sa simula ay nananatili pa rin dito at hindi umaalis. Kitang-kita ang kahulugan ni Long Xiao, ibig sabihin, nasaktan siya ng batang ito, at hindi siya dapat manatili. Long Xiao? Bakit palagi kang nakatitig sa bata? Mali lang ang sinabi niya. Sa sandaling ito, tumayo si Gejie sa harap ng bata at sinabi. Gusto mo ba siyang iligtas? Bahagyang naningkit ang mga mata ni Long Xiao, kung gusto mo siyang iligtas, makinig ka sa akin, habarin mo na ang iyong damit, kaya kung iligtas ang buhay ng batang ito. Nang marinig ito ni Gejie, namula ang mukha niya sa galit, Hep, halimaw ka. Hep! Itinaas ni Long Xiao ang gilid ng kanyang bibig, ako ay isang hayop, ano ang magagawa mo? Kung hindi ka bumangon, huwag mo akong sisihin. Gamit ang isang alo ng palad ni Long Xiao, isang malaking puwersa ng pagsipsip ang agad na sumipsip sa bata sa kanyang kamay.
Ang teenager na bata, na ngayon ay kontrolado ni Long Xiao, ay nagbago na sa ekspresyon, at ang mga luha ay umaagos sa kanyang mukha. Ate iligtas mo ako, ate iligtas mo ako. Umiyak ang bata at nagmakaawa kay Gejiei na iligtas siya. Mukhang balisa rin si Gejiei sa sandaling ito, ngunit gusto niya talagang maghubad siya sa publiko, paano siya papayag? Daan-daang mga tao sa paligid, lahat ay naghahanap ng walang magawa, walang humingi ng tulong. Sa kanila, maraming tao ang sumigaw at hinimok si Gejiei na habarin ang kanyang damit ng mabilis. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay nais ding manood ng mga libreng palabas sa street. Bukod dito, si Gejiei ay isang sikat na kagandahan sa Kyoto. Hindi mo ba tatanggalin? Nilapatan ng kaunting puwersa ni Long Xiao ang kanyang kamay, at ang bata ay agad na natahimik. Tiningnan ni Gejiei ang namumula na mukha ng bata, nakadilat ang mga mata nito, at namumungay ang mga eyeballs. Nakaramdam siya ng hindi komportable at pagkabalisa sa kanyang puso. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao at napakagatlabi na parang walang magawa. Umalis ka kaagad, ang pagliligtas ng buhay ay mas mabuti kaysa sa paggawa ng 7 palapag na pagoda. Huwag mo lang habarin ang damit mo, ipikit mo ang mga mata mo, at magkunwaring walang tao sa paligid. Bilisan mo, huwag mong sayangin ang nararamdaman mo. Maraming tao ang nagsimulang himukin si Gejiei. Tumulo ang luha mula kay Gejiei, ang dalaga, kailangan niyang tiisin ito ngayon. Nagsimulang magsisi si Gejiei na hindi nakinig sa kanyang ama. Kung hindi siya nakalusot, baka hindi ito nangyari. Ngayon, tinitingnan ang naghihingalong bata, si Gejiei ay nasa problema. Brother Chen, ano ang mga taong ito mula sa mga sekta ng martial arts world kahit hindi ka tumulong, gusto pa rin nila. Habang nakikinig si Zhao Chuang sa mga taong humihimok kay Gejiei na maghubad, saysubog na ang kanyang baga. Bulok talaga ang martial arts world. Mahinang sabi ni David. Sa sandaling ito, nagsimulang habarin ni Gejiei ang kanyang mga damit pagkatapos dumaan sa isang labanan sa ideolohiya. Dahan-dahan niyang tinanggal ang unang butone sa kanyang katawan. Nang makita si Gejiei na naghuhubad, lahat ay nawala ng boses sa isang iglap, huminto ang kanilang paghinga, at nanlaki ang kanilang mga mata habang nanunood. Talagang binyantaan ng marangal na pinakamatandang young master ng Long family ang babaeng may anak na habarin ang kanyang damit. May mukha ka pa ba? Sa isang malakas na sigaw, isang matalim at nakakatakot na hangin ang sumugod kay Long Xiao. Isang malakas na hangin ang tumama sa braso ni Long Xiao, dahilan upang agad na binitawan ni Long Xiao ang bata sa kanyang mga bisig. WHO. Nagulat si Long Xiao, hindi niya inaasahan na may mga master pa pala na nakatago sa eksena. Ngunit sa sandaling ito, dahan-daang tumayo si David, pagkatapos ay humakbang, agad na narating ng kanyang katawan ang tuktok ng martial arts arena, at sinundan ang mga mata ni Long Xiao. David. Napuno ng galit ang mga mata ni Long Xiao at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Hinanap niya si David, ngunit nag-aalala pa rin na hindi niya ito mahanap. Ngayon ay hindi niya inaasahan na mag-isa si David na pupunta sa pinto. Nagulat ang lahat nang makitang lumitaw si David. Pagkatapos ng lahat, nawala si David ng ilang buwan, at ngayon ay bigla siyang lumitaw, na ikinagulat ng maraming tao. Lalo na si Gejiei, nang makita niya ang hitsura ni David, bigla siyang nakaramdam ng seguridad sa kanyang puso. David, ikaw. Kailan ka dumating? Tanong ni Gejiei kay David. Lagi akong nandito. Bahagyang ngumiti si David, ibaba mo ang batang ito. Tumango si Gejiei at kinuha ang bata. Si Xiaoru, na nasa ward sa oras na ito, ay nakita si David na nakangiti kay Gejiei at agad na sinabi kay Gu Linger na nasa tabi niya, Sister Linger, hindi gusto ni Brother Chen ang babaeng iyon, tama ba? Don't talk nonsense, hindi ganoong klaseng tao si Kuya Chen. Kasama sina Sister Linger at Sister Sonia, hindi siya maaaring maghanap ng ibang babae. Nagmamadaling tinulungan ni Zhao Chuang si David na magsalita. Hindi naghahanap ng babae si Kuya David, natatakot siyang mahanap siya ng mga babae sa tingin ko ay mali ang pagtingin nitong si Gejiei kay Kuya David. Tumango si Xiaoro. Don't guess? David is a dragon among people, kahit marami pang babae, dapat, I don't care. Nakangiting sabi ni Gulinger, parang wala talaga siyang pakialam. Nang makitang sinabi ito ni Gulinger, hindi nakaimik sina Xiaoro at Zhao Chuang. Sa larangan ng martial arts, tumayo si David sa tapat ni Long Xiao.
Panay ang pagtaas ng aura nilang dalawa, at puno ng fighting spirit at pagpatay ang kanilang mga mata. David, ngayon ang laban natin para sa buhay at kamatayan, hinding-hindi kita bibigyan ng pagkakataong mabuhay. Tiwalang sabi ni Long Xiao. Sigurado ka bang matatalo mo ako? Mahinang tanong ni David. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.